bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Yun oh. Ay, teka pards, kulang ng 40 pesos. Wika ni Dea ng mga sandaling yon. Matapos yung bilangin ng perang ibinayad sa kanya ng isa sa mga kabarkada niya na si Sandro. Kakamot-kamot pa siya sa ilong niya noon habang umuuya ng bubblegum. Agad namang napakamot si Sandro sa ulo nito dahil sa kanyang sinabi sabay sabing, "Grabe naman to, kahit 40 pesos hindi na pinalampas. Huwag mo na isali ang 40 pesos, Dea. Kinari mo naman masyadong pagiging negosyante mo eh. Parang hindi kaibigan to eh." Nakanguso at kakamot-kamot sa ulo na wika ni Sandro kay Dea na agad naman niyang sinagot ng, "Pards, ikaw yata dyan ang parang hindi kaibigan eh. Dapat nga ibibigay mo na sa akin yung 40. Eh kasi usapan natin kanina, meet up tayo sa court. Tapos itong nangyari, pinahatid mo pa sa akin sa bahay niyo kasi hindi ka makalakad dahil sabi mo napilay ka kaka-basketball mo. Eh di imbes na makatipid ako, napagastos patuloy ako ng pamasahe na 40 pesos. Pero diba sinabihin na kita kanina na babayaran mo rin ako noon? Pumayag ka pa nga eh. Tapos ngayon bigla kang aarangkada ng ganyan, wag ako ah. Bad trip naman to eh. Di mo ba naisip na kaya ako nga binibenta yung cellphone ko sa'yo dahil naubusan na naman ng pang-maintenance na gamot si Kiko? Tapos wala pa akong sweldo at hindi pa ako pinag-CCA ng amo ko kasi matuwal daw ang shop kanina. Yan, ganyan, hindi mo naisip ang kalagayan kong yan. Naisip mo pang i-thank you yung pamasahe ko papunta dito sa bahay mo? Aba, anong klase kang kaibigan? Upakan kita dyan eh. Gusto mo eh, 1 step and 11 job kita ngayon, gunggong ka. Paismid at pairap na litanya naman ni Dea sa kaibigan na naging dahilan upang paikutan itong mga mata pataas at bored na tiningnan siya at saka nagsalita. Oo na. Nangyado, pinapakonsensya pa ako. Palibhasa kasi, alam mong bukod sa nakakalaway na kagwapuhan ko, mabait din ako at may patong-patong na konsensya sa katawan. Kaya alam mo na kung kailan at saan ako tatargetin para mapa-oo mo ko eh. O ayan, 50. Bilan mo na kaagad ng gamot si paring Kiko ha? Langya. Ako patuloy itong kinakabahan at nag-aalala sa kondisyon niya ngayon. Para kasing mas lalong lumalala. Aray! Dahing agad nito nang maagap na pinitik agad ni Dea ang bibig nito nang medyo kalakasan roon bago nagsalita. Huwag mo na bigkasin ang salitang yon. Dahil ba kayang napilay mong paang punterihin ko ngayon? Wika ni Dea at nginitian na ito bago nagpatuloy sa pagsasalita roon. O siya, batsi na ako ah. Matsalam dito, kita-kits na lang next time sa next game pag may cellphone na ako ulit, Pards. Ani ni Dea tumalikod na rito. Matapos niyang tapikin ng 2 beses ang dibdib nito na gamit ang likod ng kanyang palad. At nang sa wakas ay naglalakad na siya palabas at dadaan na sana sa mga kabarkada niyang tambay ay agad siyang binati nito ng, "Yo, Dea!" Na agad rin naman niyang sinagot ng, "Yo, Zop! Dan lang ako mga tol ha. May importanteng gagawin ako eh." Nagsitanguan naman ang mga ito sabay-sabay na nagsalita ron. "Getol!" Ngumiti naman si Dea sa mga ito at nagsimula na nga maglakad palayo sa mga ito. "Ay, tol, sandali!" Hindi pa man nakakalayo ang dalaga roon nang tuluyan ay mabilis na siyang huminto kaagad mula sa kanyang pagkakbang nang tawagin siya ni Arkeles sabay lingon dito at nagsalita. "Oh, bakit tol?" Sumagot rin naman agad ang kanyang kaibigan. "Nabili na ba sa wakas si Sandro yung noples mo?" Napatango naman agad si Dea sa tabi nito sabay tugon. "Oo tol eh. No choice tayo eh. Ubos ang pang-maintenance sa gamot ni Utol tas hindi pa ako pinag-CA ng amo ko kaya ito na lang talagang naisipan kong paraan para makabili ka agad ng mga gamot na yon." Iba't ibang reaksyon at komento ang narinig ni Dea mula sa mga kabarkada niya roon. Pagkaway iiling-iling na nagsalita na si Arkeles roon. "Alam mo tol, kung may pera lang sana kaming maipapahiram sa'yo, hindi sana nasa iyo pang noples mo hanggang ngayon. At di sana makakapaglaro ka pa sa big event mamaya para pang-maintenance si paring Kiko. Kasi sigurado naman kami ikaw na naman ang mananalo sa laro dahil yung mga kalaban mo na mga makakalaban mo pa rin naman sana mamaya. Yung mga lampa."
Kaya sayang talaga. Di rin naman natin masisisi si Sandro kung hindi ka na lang niya pinahiram ng pera dahil kailangan niya rin kasi ng cellphone. At ang offer mo na lang yung pinakamura. Magsisimula na kasing online class niya bukas tapos sira pang cellphone niya. Kami naman, ulat sa paghahanap ng trabaho eh. Walang gustong subukan ng kakayahan namin sa mabibigat na trabaho. Hindi raw kasi kami mapagkakatiwalaan. Yung mga mukha daw kasi namin mukhang mga magnanakaw na mga tambay. Pero kilala mo naman kami, tinatawanan na lang lagi yung mga mapanghusgang lipunan dahil sa mga nakikita nila sa panlabas namin. May mga tattoo pa raw kasi kami. Kaya mas nakakatakot to kaming tignan lalo. Pero ang hindi nila alam, kadalasan sa amin, mga mababait at tunay na mga may malasakit sa kapwa. Samantalang yung ibang may mga mababait ang anyo at may mga malaanghel na mukha, ay siya palang tunay na mga masasama. Apaka mapanghusga talaga ng ibang mga tao, ano? At dahil doon, hindi kami makapagtrabaho para matulungan ka. Kaya sana maintindihan mo kami kung bakit hindi ka namin matulungan sa ganitong mga sitwasyon sa buhay mo, Dea. Sinubukan naman namin talaga para makatulong pero wala eh. Wala talaga sa ngayon, pasensya ka na talaga. Tila malungkot na wika ni Arkeles at kitang-kita rin ni Dea sa mga mata nito ang sinseridad roon at ang pagsusumigaw na kalungkutan. Sumang-ayon rin naman kaagad ang iba nilang kabarkada roon. Kaya napangiti na lang siya ng sobrang kasiyahan dahil naisip ni Dea bihira na lang magkaroon ng mga kaibigan na kagaya ng mga kaibigan niya na hindi ka talaga kayang talikuran sa oras ng problema. Na talagang susubok para matulungan ka. Yung iba kasi iiwan ka na lang agad kung wala nang masisipsip o mahuhutot sa'yo. At minsan pa ang mga taong tinatawag na adik at masama dahil sa maraming tattoo sa katawan ay siya palang tunay na may magandang kalooban. Matsalam tol. Pero alam mo, hindi mo na kailangang magpaliwanag kasi naiintindihan ko naman kayo eh. Alam ko rin naman kasing hindi niyo ako pababayaan. Eh syempre, tropa ko kayo eh. Parang magkapatid ng turing natin sa isa't isa noon pa. Kaya huwag kayong mag-alala, naiintindihan ko kayong lahat. Sadyang olatsan talaga tayong lahat ngayon kaya ganitong nangyayari. Pero okay na to sa akin. At least may pambili na ako ng gamot ni Utol mamaya. Tas yung natira, pambibili na rin ang ikakatuwa ng mga sikmura namin. Alam niyo na, hindi kompletong kainan pag walang kanin. Bahala nang magdildil ng asin basta may kanin, 'di ba? Nagtawanag, nagsitanguan naman ng mga ito at sabay-sabay na nag-approve sign sa harap niya. Kaya nag-approve sign na rin siya sa mga ito at nakangiting nagpatuloy. Yun, kaya uulitin ko, huwag kayong mag-alala, okay lang ako. Tsaka alam niyo naman ako may computer shop lang na malapit dito sa lugar natin. Doon na lang sana ako maglalaro eh, kaso wala din. Tapos alam niyo namang hindi ako pwedeng pumunta sa malayo kasi hindi ako pwedeng lumayo sa kapatid ko. Baka kung mapano pa yun o baka may kailangan sa akin. Tapos di ako makapunta sa kanya agad. Kaya ayaw na yata siguro nang nasa taas na maglaro muna ako kasi baka gusto niyang pagtuunan ko na muna ng pansin ng kapatid ko pag nasa bahay ako. At walang pasok sa trabaho. Kaya sino ba naman ako para salungatin ng mga kagustuhan niya, diba? Sino ba naman tayo? Kaya sumuludo na lang tayo sa kanya, diba mga tol? Sabay-sabay naman ulit na sumagot ang mga ito ng oo nga, nadali mo, Dea. Kaya naman may ngiti sa mga labing tinanguan na ni Dea mga ito at nagsalita roon. Oh, mabuti nagkakaintindihan na tayo. O siya, alis na ako mga tol. Bili muna akong gamot ni Utol Kiko. Kita-kits na lang tayo, ingat kayo. Nagtapika naman silang lahat roon sa kanilang mga balikat habang sinagot din siya ng mga ito ng Gege tol, kita-kits na lang, ingat ka din. Isang panghuling tango at ngiti lamang isinagot ni Dea sa mga ito at saka masayang tumalikod mula sa mga ito. Bumili na siya ng gamot para sa kapatid niya may sakit na si Kiko at mabuti na lang at rest day niya sa araw na yon kaya naglagi siya sa bahay nila at naisipang i-check ulit ang mga kulang na gamot ni Kiko dahil kung hindi, baka hindi pa niya malalaman na ubos ng isang maintenance sa gamot nito. Hindi kasi ito nagsasabi kasi nahihiya na daw ito sa kanya at sa tiyahin niya. Malaking pabigat na raw ito sa kanya at sa kanilang tia Lorda. Kaya pinagalitan niya ito nang minsan ginawa nitong hindi magsabi sa kanya kung may gamot pa ba ito o ubos na. Naaalala pa niya ang naging pag-uusap nila noon ng kapatid niyang si Kiko. King inang mindset naman pala yan sa'yo tol eh. Bakit mo naman naisip na pabigat ka? May sakit ka nga at kadugo ka rin naman ni Chang. Kaya natural lang na alagaan ka namin sa abot ng aming makakaya hanggang sa gumaling ka na dyan sa sakit mo na siyang nagpapahirap sa'yo. Alam mo, kung pwede palang nasabihan niyang karamdaman mo na sa akin nalang lumipat, ginawa ko na.
Kasi pakiramdam ko, mas kaya ko yung dalhin kesa sa'yo. Naaawa ako sa'yo, tol. Gusto ko na maging masaya ka ulit. Gusto ko nang bumalik ka na sa mga panahon noon na hindi mo pa alam na may sakit ka. Yung mga panahon na masayang-masaya lang tayo naglalaro araw-araw. Gusto kong bumalik ng dating Kiko na masayahin at hindi halos araw-araw ay umiiyak. Tol, wag ka nang ganyan, no? Dahil sa bawat sandali na sinasabihan mo kami na pabigat ka na sa amin, mas mabigat ang nararamdaman namin sa loob ng aming dibdib. Kasi isipin mo, mas iniisip mo pa mga negatibong bagay imbes na mag-isip ka na magpapagaling ka na para sa amin at gawin kaming inspirasyon para gumaling ka na. Kaya tol, wag ka na ulit mag-isip ng kung ano-ano. Dahil magkapatid tayo, 'di ba? Normal lang na gawin ko ang lahat para sa'yo. Nakakasakit ka naman ng damdamin eh. Wag ako tol, nagbubisit ako sa mga sinasabi mo sa akin ngayon. Nakakakulo ng dugo. Pabigat ka dyan. Kailan pa? Kung wala ka lang sakit binigwasan na kita. Nakapamewang na pangaral ni Dea sa bunsong kapatid sa mga oras na yon para matauhan na ito sa mga iniisip nitong mga negatibong bagay. Kanina pa rin siya nararamdaman ng pag-update sa sulok ng kanyang mga mata nang sinasabi nito na naging pabigat ito sa kanila ng tiya Lordan nila. Kaya ayaw na nitong magsabi na ubos na ang mga maintenance sa gamot nito para hindi raw sila mamroblema kung saan na naman sila kumuha ng pera upang bumili ng mga yon. Kanina pa rin niya pinipigilan ang kanyang mga luha mula sa pagtulo nito sa kanyang mga pisngi dahil ayaw niya makita nito ang kahinaan niya. Gusto niya makita siya ni Kiko na astig lang lagi at hindi lalampa-lampa para maisip nito na siyang ang babae kinakaya ang lahat. Ito pa kaya na lalaki? Kaya kakayanin din itong pagsubok na yon para sa pamilya nila. Ang sakit nito, natigil naman mula sa malalim na pag-iisip si Dea na bigla niyang maramdaman ang pagyakap ni Kiko sa kanya. Kasabay ng malakas na gulhol rito roon at humihikbing nagsalita. Ate, sorry po. Sorry po talaga. Pasensya na po kayo sa akin kung naging mahina na ako. Kung hindi na ako kasing tatag ninyo po ni Tiyang. Lalong-lalo na po ikaw. Hanggat maaari po ay gusto kong maging katulad ninyo ate. Na malakas at matatag simula pa lang. At naging malakas at matatag ka palalo mula nung mawala sa buhay natin sina mommy at daddy. Pero ate, minsan din po kasi napapanghinaan ako ng loob dahil hanggang sa ngayon ay hindi pa po ako gumagaling at wala na po ako mga magulang na masasabihan ng mga problema ko at hinanaing. Nahihiya din po kasi ako magsabi sa inyo ni Tiyang kasi po nakikita ko pong abalang-abala na kayo sa paghahanap buhay para sa pang-araw-araw na pangangailangan natin dito. Tapos sumasaydain pa kayo minsan para sa mga gamot ko. Kaya pasensya na po ate. Kung hindi ko po mapigilan na mag-isip sa mga negatibong bagay tulad ng nahihiya na ako sa inyo ni Tiyang kasi nagiging pabigat na ako. Wala na ako na itulong dito sa bahay. Puro na lang karamdaman kong ambag ko dito. Pero ate, ngayon pong naliwanagan na po ako at ang isipan ko, pangako ko po na babaguhin ko ng ganitong mindset at gagawin ko na po ang lahat para gumaling na po ako. Magdadasal po ako lagi. Hindi ko na po itatanong sa Panginoon kung bakit ginawa niya ako may sakit. Ang ipagdadasal ko na lang po sa Kanya simula ngayon ay yung pagalingin niya po ako at sana'y bigyan niya po ako at kayo po ng malusog na pangangatawan at maging positibo lang po lagi sa buhay. Pasensya na ulit ate at maraming salamat po sa inyo ni Chang. Maraming salamat po sa lahat-lahat. Umiyak na wika ng binatilyo ang kapatid ni Dea na agad namang tahimik na nagpatulo ng mga luha niya na mabilis din naman niyang pinahiran at pilit na hindi pinahalata sa boses niya na umiiyak na rin siya ng mga sandaling yon katulad nito. Pagkuway nagsalita na si Dea habang panay ang marahang paghagod niya ng paulit-ulit sa likuran nito. Tol, huwag mo nang iisipin na pabigat ka ha dahil hindi yan totoo. At pag huwag mo ring itanong sa Diyos kung bakit ginawa ka niyang ganyan na may sakit. Kasi tol, lahat ng tao sa mundo, lahat ng mga likha niya tulad mo, tulad ko, ay may mga kanya-kanyang pagsubok sa buhay. Pero alam mo ba, lahat ng mga pagsubok na yan ay lagi nating malalampasan kung may pananalig lang tayo sa Kanya na sinasabayan din natin ang sipag at tiyaga para malampasan ang mga pagsubok na yan sa buhay natin. Kaya tol, manalig kang malalampasan mo din ang mga pagsubok mong yan sa buhay mo. Kasi hindi nagbibigay ang Panginoon Diyos ng mga pagsubok sa buhay natin na hindi natin kakayanin. Ano ka ba? Kaya ibig sabihin lang yan, yang sa'yo, malalampasan at malalampasan mo. Gagaling ka. Ano ka ba? Manalig ka lang sa Kanya.
Syempre, sabayan mo din ang pagtsatsyag at pagsisikap sa pag-iisip mo na gagaling ka. Gawin mo kaming inspirasyon ni Chang. Kaya umayos ka na, ha? Huwag nang pasaway kay ate. Kasi baka hindi na kita matansya. Nananampal pa naman ako kahit maliit lang tong mga kamao ko. Baka akala mo. Natatawang wika ni Dea sa panghuli niyang sinabi na siyang ikinatawa naman nito roon, sabay sumang-ayon at mas sinigpitan pa ang pagkakayakap sa kanya ng mga sandaling yon. Nagbalik na sa kasalukuyan ang paglalakbay na diwa ni Dea nang sa wakas ay makarating na siya sa isang pharmacy sa lugar nilang yon. Nag-iisang pharmacy lang yon. Hindi pa kompleto ang mga gamot. Buti na lang ay kompleto ang mga gamot roon na siyang kailangan ng kapatid niyang si Kiko. Ilang sandali pa ay lumapit na nga siya sa pharmacy at naghintay na may mag-asikaso na sa kanya ng pharmacist dahil busy ang mga ito roon. Hanggang sa may lumapit na nga kay Dea at gaya ng laging nangyayari, ang pharmacist na lumapit kaagad sa kanya ng ngiti-ngiti roon ay nagpasira agad sa maganda at progresibong araw niya. Hi babe! The usual medicine na naman ba? Pa-cute na tanaw ni Chinky kaagad sa kanya na agad lihim na ikinanguwi ni Dea at ngaling-ngaling sagutin ito roon ng obvious ba? Pero hindi na lang niya nagawa dahil ayaw niya maging bastos. Wala rin naman talaga siyang magagawa. Tomboy talaga ang tingin nito sa kanya. Kahit sinabi niya na rito na straight siyang babae at tomboyin lang talaga siyang kumilos, manamit at magsalita. Kaya naman humugot na lamang si Dea ng isang malalim na buntong hininga roon para pakalmahin ang sarili at nagsalita na ng mahina. Oo, yun pa rin. Paki-assist na lang ako. Salamat. Sagot ni Dea sa usual niyang tono ng boses na malalim at walang kaarte-arte at saka patikim na namulsa roon bago tumingin sa ibang direksyon. Ngunit gusto niyang mapakislot roon at buliwan ito nang bigla itong impit na tumili roon sabay pinagsalikop ang mga kamay na nagsalita. Gosh, Dea babe, ang pogi mo talaga. Kailan mo ba kasi ako gagawing girlfriend? Willing na willing naman ako maging parte ng buhay mo at makulong dyan sa puso mo kahit hindi mo man ako pilitin. Alam mo, ako'y tahimik lang sa umpisa. Kahit di mo ako akitin. Malasing mo lang ako agad sasama kahit di mo ako pilitin. Meron ka bang lemon? Gusto ko tequila. Ngunit hindi na nito na ituloy ang kinakanta nito. Bigla nang agad niyang harangan ng bibig nito sa nakita niya roon na isang box ng Band-Aid na nakadisplay doon sabay sabing, alam kong bastos yung ginawa ko ngayon sa'yo. Pero yan na lang tanging paraan na nakita ko para sumara yung bibig mo at upang magawa mo na ang pagkuha ng mga gamot na kailangan ko para mainom na ng kapatid ko. Kaya please lang, gawin mo nang dapat mong gawin bago lumuwang ang tornilyo sa ulo ko at ako na lang mismo ang papasok dyan sa loob para kunin yung mga kailangan ko. Mapapagalitan ka pa, panigurado. May mga CCTV camera pa naman dito. Tas pag ako pinakulong nila, sasabihin ko na lang na ikaw ang dahilan kung bakit ko ginawa yun dahil inuuna mo pang kadaldalan kesa kunin ang mga gamot na kailangan ko kaagad. Walang kangiti-ngiti at mariing wika ni Dea kay Chinky na agad namang ikinanlaki ng mga mata nito at saka ngumiwi roon at nagsalita. Oy, grabe siya oh, sungit-sungit. Kung di lang kita love eh, dyan ka na nga. Ngumungmuso pang wika nito at umismid pa kunwari sa kanya. Pero mag-kick na naman ito kaagad roon at pakending-kending pang naglakad palayo sa kanya. Naiiling na napabuntong hininga na lamang si Dea sa sinabi nito at saka napatingin sa ibang mga pharmacist roon na impit na nagtawanan na rin at yung iba pa ay tila nagpapakyut na kemeng kumakaway pa sa kanya. Nais tuloy mapaismid ni Dea dahil doon pero pinigilan lang niya kanyang sarili. Hanggang sa napansin na lang niyang bumalik na nga si Chinky sa harapan niya at ibinigay na sa kanya mga kailangan niyang gamot. Nagbayad na rin siya rito at nagsalita. Salamat. Mahinang sabi ni Dea na magiliw namang sinagot ni Chinky kaagad ng, You're welcome lagi. At babe, sorry kung ngayon ko lang naisipang sabihin to sa'yo Pero gusto ko lang sabihin sa'yo na kung kailangan mo talaga ng tulong pinansyal, akong lapitan mo kaagad dahil marami akong alam ng mga kumpanya na tumutulong financially. Kumunot naman kaagad ang noon ni Dea dahil doon at nagtanong, legit ba yan? Agad din namang sumagot ito roon. Ay nako babe, legit na legit. Kasing legit ng pagmamahal ko sa'yo. At tubiling umiti naman kaagad si Dea rito at tumugon na lang ng, sige, salamat ulit. Magiliw naman na sumagot rin si Chinky sa kanya. Walang anuman, baby ko. Mahal kita lagi. Mwah-mwah. Pahagikik na wika nito at nagpa-flying kiss pa sa kanya. Agad naman siyang napangiwi roon dahil hindi na talaga niya mapigilan ang pandidiri niya sa sinabi nito
Pagkuway nagsalita. Mangilabot ka sa sinabi mo, iha. Wika niya at iiling-iling na akmang aalis na roon. Ngunit agad na patigil sa paghakbang ang mga paa niya nang biglang may tumawag sa kanya mula sa malayo. Dea! Dea! Nanlaki naman ang mga mata ni Dea bigla at dagling na patingin sa tumawag sa kanya na ngayon ay tumatakbong paparating sa kinaroroonan niya at tila takot na takot. Kaya natakot na din tuloy siya dahil doon. Oh, bakit Rui? Anyari? Ba't ka nagkakaganyan? At nang sumagot na ito ay para siyang tinakasan agad ng mga dugo niya sa katawan. Dea, si Kiko! Isinugod bigla sa ospital ngayon lang. Kaya na may napasingap kaagad si Dea sa labis na takot at pagkabigla. Samantala, sa matayog at prestiyosong kumpanya ng mga El Greco, ay masayang nagpalakpakan ng mga tao matapos i-announce ang mabait na CEO na si Giovanni El Greco o mas kilala bilang si Gio, ang multi-million deal na na-close nila with their foreign investors. Malaking tulong yan sa kumpanya nila at mas lalong hahalimuyak ang pangalan ng kumpanya nila sa business world ng dahil doon. Kaya kanina ay nagkatipon-tipon sila para i-announce niya iyon at nang ma-i-announce niya sa mga board members ang nangyari ay kitang-kita niya sa mga mukha ng mga ito ang kasiyahan dahil sa panibagong tagumpay nila para sa kumpanya. Congratulations, iho! We are so proud of you. At alam ko na kung nasan man ang daddy mo ngayon ay masayang-masaya at proud na proud din siya sa'yo. Dahil nagmarka ka na naman sa pangalan ng ating angkan. So congratulations again, you did well again this time. Masayang umiti at bahagyang tumango naman si Gio sa sinabing yon ng kanyang tito Alfonso na siyang COO ng kumpanya at halos lahat ng mga naroon ay bumati na rin sa kanya. Pag-uway nakangiting tumagon na rin siya sa mga ito. Thank you tito and to all of you. This deal wouldn't turn out the way we wanted if it weren't for your undying cooperation, ladies and gentlemen. So thank you once again and let us all cheers to that. Wika ni Gio at bahagyang itinaas ang hawak niyang wine glass na mabilis namang sinang-ayunan ng mga ito bago nila sabay na tinungga ang mamahaling wine mula sa mga wine glass nila. Masayang-masaya si Gio ng mga sandaling yon dahil may nagawa na naman siyang ikauunlad ng isang negosyo niya. Kaya ibig sabihin lang nun ay may pondo na naman sila para sa isang charity niya na financial assistance para sa mga mahihirap na nangangailangan ng tulong niya. Pero kahit na ganoon, masasabi niyang kulang pa rin ang kasiyahan niya. Dahil ang totoo niyan ay mas magiging masaya siya pag nagawa niya na ang mission niya na siyang ipinagkatiwala sa kanya ng kanyang ama bago ito nawala sa mundo. Kaya na may napatingin siya ng blanco sa labas ng kanyang glass window sa opisina niya at napasabi pa sa isipan. Balang araw ay magagawa ko rin ang pinapagawa niyo sa akin, Dad. Sisiguraduhin kong hindi ko kayo bibiguin. At wag po kayo mag-alala dahil malapit ko na po silang mahanap. Konting oras na lang kailangan ko, Dad. Konting oras na lang. Seryoso at punong-puno ng determinasyon na wika ni Gio sa kanyang isipan bago ibinalik ang tingin sa board members roon na masayang nagkukwentuhan. Samantala, sa loob ng ospital ay napapikit naman ng mariin si Dea habang nakapamulsa at nakahawak sa bridge ng ilong niya habang ang mga luha sa kanyang mga mata ay nag-uunahan na sa pagtulo ng mga sandaling yon. Dahil sa isip niya, saan siya kukuha ng pang-opera ng kapatid niya? Napakalaking perang kailangan nun para sa operasyon ito. Kaya habang nakatingin siya sa natutulog niyang kapatid na nakahiga sa hospital bed na yon ay napaisip siya. Paano ba yan, Tol? Saan ako kukuha ng 200,000 para sa heart bypass surgery mo? Saan kaya ako manghihiram ng ganyang kalaking pera nito? Ay, yung mga kapitbahay natin doon, puro mga mahihirap lang din tulad natin. Tsaka yung iba pa nga, mga walang trabaho. Pero sige lang, Tol, hahanapan ko yan ng paraan. Mauoperahan ka. Gagaling ka, Tol. Kasalanan ko din kasi to eh. Habang maaga pa sana, ginawan ko na yan ng paraan eh. Kaso dahil walang-wala pa talaga tayo, ito tuloy ang nangyari. Aasa-asa pa kasi ako na matutulungan ka kahit papaano ng mga maintenance mong gamot. Kaso wala pa rin palang mangyayari. Dahil ayaw mo namang magpa-check up tayo kasi sabi mo wala ka namang nararamdamang kakaiba sa katawan mo. Kaya hindi na kita napa-check up ulit ng mga ilang buwan na rin. Hindi ko malang naisip na baka gumagawa ka lang ng storya dahil naisip mo na baka wala tayong panggasto sa pamasahe patungo sa publikong mga hospital na sobrang layo sa atin. Yung mga center naman sa atin hindi kompleto. Madalas walang mga doktor kasi liblib yung lugar natin. Kaya ayun, napupunta tayo sa mga hospital na malalayo para lang maipa-check up ka. Ang tanga ko talaga. Hindi ko malang naisip na baka yun ang naisip mo.
Nagulat na lang ako nang sinabi ng doktor kanina na malala na palang kondisyon mo sa puso. Nakakairita lang, tol. Kasi naging ganito ka nang dahil lang din sa kapabayaan ko. Pero huwag ka mag-alala. Pagdating ni Chang Lorna dito ngayon, hahanap na ako ng paraan para magkapera para mapaoperahan ka na. Mahal na mahal kita, tol. At gagawin ko ang lahat para sa'yo. Para manatili tayo magkasama hanggang sa pagtanda ko. Hindi kita pababayaan, tandaan mo yan. Tumutulang mga luha at iiling-iling na wika ni Dea habang kaharap ang kapatid na paputla na at tila pumayat na pala. Saka lang niya napansin niyon kasi masyado siyang nakafocus sa trabaho niya at sa paghahanap niya ng sideline para sa extra income niya. Napabuntong hininga tuloy si Dea at marahang yumuko upang yakapin ang natutulog na kapatid. Sakto namang biglang bumukas ang pinto roon at inuluwa noon ang Chang Lorna niya na may dalang mga kakailanganing gamit ni Kiko at pati na din ang mga gamit nito roon at saka kaunting mga pagkain. Kaya nginitian niya kaagad ito at marahang nilapitan bago niyakap at mahinang nagsalita. Maraming salamat at nandito ka na po, Chang. Pakisabi na lang din kay Diego na salamat dahil kung hindi niya binisita si Kiko kanina ay wala sanang nakatulong sa kapatid ko patungo sa ospital. At pakisabi na rin kay Rio na salamat din dahil siyang nagsabi sa akin kanina sa nangyari. Wika ni Dea at marahan ng kumalas mula sa yakap nilang dalawa ng kanyang tiyahin. Tumango naman ito kaagad at nagsalita. Makakarating yan sa kanila, Iha. At pasensya ka na ha dahil ngayon lang ako nakarating kasi sinama pa ako kanina ng amo ko sa pamamalengke niya. Tapos hindi ko na malayo na off na pala yung cellphone ko kaya hindi ko tuloy nasagot ang tawag mo kanina. Kaya hindi ko agad nalaman ng nangyari. Pero pagkabukas ko at nang mabasa ko mensahe mo, saka lang ako nagdali-dali nagpaalam sa amo ko tumungo ka agad dito. Lalo na nang sinabi mo sa akin na kailangan mo ako makausap ka agad kasi may mahalagang bagay tayong pag-uusapan kaya minadali ko na talagang pagpunta dito, Iha. Teka, ano nga ba iyon, anak? Sa pagkakataong yun ay nagbuntong hininga ulit si Dea bago siya napatingin sa puting kisame ng hospital room na yon at saka marahang ibinalik ang tingin rito at marahan itong tinapik sa balikat bago seryoso nagsalita roon. Chang, kailangan ko munang umalis ha at di na muna ako makakabalik nitong mga sumunod na araw kasi kailangan kong maghanap ng malaking pera para sa operasyon ni Utol. At gaya ng inaasahan ni Dea, dagling nanlaki ang mga mata nito bago nagsalita roon. Ooperahan si Kiko? Tila nangihina kaagad ang buong katawan na reaksyon ng tiyahin niya. Kaya na may agad na sumagot si Dea rito. Oo, Chang Malala na raw kasi ang sakit niya. Hindi lang naman natin namalayan kasi yung batang yan magaling umakting Pang FAMAS Award. Kung kaharap pala siguro tayo, umaating masigla. Pero siguro pag nakatalikod na tayo, saka lang nagpapakita na mahina na pala talaga siya at may dinadamdam na. Pero hindi ko rin kasi siya masisisi. Ayaw niya lang na mag-alala ulit tayo sa kanya. Umiyak naman ito kaagad sa mga palad nito pagtapos niya sabihin yan kaya naman nagpatuloy kaagad si Dea sa pagsasalita habang niyakap ang tiyahin upang pakalmahin. Huwag ka na umiyak, Chang. Gaya nga ng sabi ko, gagawa ko ng paraan para mapaoperahan na agad sa lalong madaling panahon si Kiko. Kaya dito na muna kayo ha. Mag-iingat kayo dito lagi. Mahal na mahal ko kayo. Wika ni Dea na naging dahilan upang mas napakagulgol ng iyak roon ang kanyang tiyahin at nagyakapan sila ng mahigpit. Mag-ingat ka lagi doon sa syudad, Iha. Lumapit ka sa mga lending company o kaya mga kumpanya na may mga financial assistance sa mga taong mahihirap tulad natin na talagang di nagbababayad kahit isang sentimo man lang para sa mga ganitong sitwasyon. At tamang-tama na dinala ko mga papeles ni Kiko at mga papeles mo rin para in case of emergency ay narito ng mga ito kaagad. At hindi nga ako nagkamali kaya heto, dalhin mo na ang mga importanteng papeles na ito. Agad namang napangiti at napaisip si Dea bigla. Financial assistance? Bigla namang umalingaw sa isipan niyang sinabi sa kanya ni Chinky kanina. You're welcome lagi. At babe, sorry kung ngayon ko lang naisipang sabihin sa'yo to Pero gusto ko lang sabihin sa'yo na kung kailangan mo ng tulong pinansyal, akong lapitan mo kaagad dahil marami akong alam ng mga kumpanya na tumutulong financially. At nang maalala iyon ay mabilis siyang kumala sa kanyang tiyahin at nagsalita roon. Sige po, tiyang. At salamat po dito. Alis na po ako. May pupuntahan na po ako ngayon din mismo. At uulitin ko po, ingat po kayo lagi dito. Babalik din po ako kaagad. Huwag po kayong mag-alala. Panghuling paalam pa ni Dea at nang mamadali nang lumabas mula sa hospital room ni Kiko.
Matapos sumagot ang tia Lorna niya. Ay naku babe, madali lang yan. Doon ka dumiretso sa kumpanya ng El Greco Financing Company. Lalo pat connected sila sa hospital na pinagdala nyo kay Kiko. At isa pa, mabait ang mga staff ron. Kaya hindi ka mahihirapang manghingi ng financial assistance sa kanila. Lalo pat mabait din ang amo nila ng si Mr. Giovanni El Greco o mas kilala bilang Sir Gio. Ang nag-iisang anak at tagapagmana ng lahat ng ari-arian ng kanyang namayapang apa na si Don Sebastian El Greco. Kaya doon ka na pumunta ngayon na. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Kara-kara ka. Napangiti naman kaagad si Dea at bahagyang napatango sa sinabi ni Chinky matapos niya itong tanungin ukol sa sinabi nitong mga kilala nitong mga kumpanya na nagbibigay raw ng financial assistance sa mga mahihirap na tulad niya. Pag-uway nakangiti at bukal sa loob na nagpasalamat na siya rito at umalis na roon para bumiyahe na papuntang syudad at tumungo sa kumpanyang sinasabi nito. Dito na lang po boss, matsalam ha. Wika ni Dea sa isang driver na nagatid sa kanya sa di kalayuan na kumpanya ng mga El Greco na sinasabi ni Chinky. Pagkuway binayaran niya ang driver at bumaba na siya pagkatapos ay bumuntong hininga. Panghuling pera niya na kasi iyon at kumukulo na rin ang tiyan niya. Hindi pa kasi siya nag-almusal mula kaninang umaga. Mas inuna pa kasi niya ang pagbebenta ng cellphone sa kaibigan niyang yon. Tapos ngayong naniningil na ang kanyang mga bituka ay hindi pa rin siya pwedeng kumain kasi wala na siyang pera. Pero para kay Dea ay okay lang dahil marunong naman siyang humanap ng diskarte para makakain at makauwi na pabalik sa liblib na lugar nila sa probinsya. Inumpisa na ni Dea ang maglakad papunta sa gate entrance ng pagkalaki-laking building na yon na tila nagpalula kaagad sa kanya sa unang tingin pa lang niya roon kanina. Ngunit hindi pa man siya nakakapag-approach sa gwardya na nakabantay roon ay agad na siyang sinungitan nito at nakapamewang pa sa kanya. Oh, anong kailangan mo rito, Ne? O baka naman mas gusto mong Totoy na lang itawag ko sa'yo. Tatawa-tawang wika nito na agad ding sinigundahan sa pagtawa ng kasama nitong gwardya roon. Napatikim naman kaagad si Dea dahil hindi niya nagustuhan kaagad ang approach ng gwardyang iyon sa kanya. Pero nananatili pa rin siyang kalmado para sa kapatid niya. Kahit ang totoo, gustong-gusto niya ng supalpalin ito. Pero pinilit niya lang ngitian ng masungit at mapagmaliit na gwardya bago nagsalita roon. Gusto ko lang po sanang manghingi ng tulong pinansyal dito, boss. Medyo malaki po kasi talagang perang kakailanganin ko para sa... Ngunit hindi pa man niya natapos ang gustong sabihin, ay agad na siyang binara ng gwardyang iyon na nakangisi pang nagsalita roon. Teka, huhulaan ko para ba sa pagpaparitoke mo, no? Gusto mo bang maging ganap na lalaki, Totoy? Nako, mahirap yan. Mas lalong wala ka ng lugar sa langit niyan. Alam mo kasi, mga tinatanggap sa langit ay mga straight na mga babae at straight na mga lalaki lang. Pero ang mga tomboy na katulad mo at ang mga bakla, nako, tapo na kaagad kayo sa impyerno. Goodbye, Papa Jesus agad. Alam mo ba yon? Ha? Wika nito at sabay pang natawa ang mga ito roon. Kaya naman naubos na kaagad ang natitirang pasensya ni Dea sa katawan. Dahil naisip niya, hindi porket cross-dresser siya, nagdadamit ng panlalaking mga damit kaya napagkakamalang tomboy ay may karapatan na itong lait-laitin siya. At kung sakaling nagkataon na totoo ngang sinabi ng mga ito na tomboy siya, ay mas lalong walang karapatan ng mga ito na sabihin siyang wala siyang lugar sa langit at sa impyerno lang siya babagsak porque tomboy siya. Kasi para sa kanya, walang sino mang tao sa mundong may karapatan na manlait o manghusga sa kapwa nila, kundi ang Diyos lamang ang may karapatan sa bagay na yon. Ang Diyos lamang ang may karapatang humusga at magdesisyon kung saan mapupunta ang isang tao kung babawiin niya ito mula sa nakakatakot na mundo. Nasa Panginoon pa rin ang huling desisyon. Kaya naisip tuloy ni Dea, mga bisit na to. Nagbabase lang sa nababasa nila sa Biblia. Tapos hindi mo lang siguro nila nabasa roon na may kalalagyan rin ng mga taong mapanghusga dahil sa Panginoon lang ang may karapatang humusga sa lahat ng mga tao sa mundo na tinuring niyang mga anak. Tapos sa mga unggoy na to, dinamay pa ang Diyos sa kawalang hiyaan, mga walang utak. Sagad na sagad sa kabubuhan. Porket mahirap lang ang kaharap nila, ganito na sila sa akin. Langya. Kaya tingnan lang natin ngayon kung hanggang saan bang kahambugan niyo, mga bisit kayo ha. Kala niyo siguro ha. Pasensya na po kayo, Panginoon. Patawarin niyo po sana ako sa gagawin ko kasi hindi ko na po talaga matansyang mga ugali ng mga damuhong nasa harapan ko. Lihim na nanggigigil na wika ni Dea sa isipan. At sa pagkakataong yon ay mula sa kalmadong tingin, ay agad na niyang tiningnan ng mga ito ng malamig at hindi lang yon.
Ipinakita na rin niya sa mga ito ang klase ng tingin na lagi niyang pinapakita sa kahit na sino pag sa tingin niya ay inaapak-apakan ng pagkatao niya. Galit na galit siya. Galit na galit. Naaasar na. At marahil dahil sa tingin niya ngayon ay unti-unting nawala ang mga mapang-insultong ngisi ng mga ito sa kanya, sabay tiningnan siya ng masama at saka siya sinuyod ng tingin mula ulo hanggang paa at nagsalita ulit sa kanya. At bakit ganyan ka makatingin sa aming dalawa ngayon, ha, bata? Huwag mo sabihing papalag ka na, ha? Huwag mo kaming aangas-angasan ng ganyan dahil baka hindi mo namamalayan na kinukwelyuhan ka na namin bigla at tinapon na palayo sa building na to. Tatawang-tawang wika nito na sinabayan naman ng isa pang gwardya roon na tumatawa-tawa na naman ulit. Oo nga, aangas-angas ka pa ng ganyan ikaw ang may kailangan sa amin. Paano kung hindi ka namin papasukan dito ngayon, ha? Ano magagawa mo? Tatawa-tawa pang pang-aasar nito sa kanya na agad niyang seryosong sinagot ng, nandito sana ako para manghingi ng financial assistance. Nagbabakasakali ako na pag nandito ako, masusolusyonan ang problema ko para sa kapatid kong may sakit. Pero hindi ko akalain ang akala ko mabubuting tauhan ng mabuting amo sa kumpanyang to ay malademonyo pala. Nanlaki bigla ang mga mata ng dalawang gwardya sa panghuling salitang binitawan niya. Pagkaway namumula ang buong mukha ng mga ito sa galit at agad siyang binulyawan ng mga ito roon. Abat! Salbahing bata to Ginisihan naman ni Dea ang mga ito. Ngising mapang-insulto sabay sabing, kayo nauna, diba? Kayong salbahe. At pangalawa, bakit kayo nagagalit sa akin ngayon? Akala niyo siguro maaapak-apakan yung pagkatao ko porket ganito lang ako kaliit sa paningin niyo. Porket hampas lupa na talaga akong tignan para sa mga paningin niyo. At akala niyo siguro lahat ng mga mahihirap ay tatahimik lang at lulunukin ng mga pangiinsulto at mga pangmamaliit ninyo, no? Hoy, mga mamang mukhang unggoy sa mga sinaunang panahon. Kung akala niyong matutulad ako sa ibang mga mahihirap na bida sa pelikula na kahit inaapak-apakan ng pagkatao ay iiyak lang at hanggang lungkot-lungkutan lang ang drama sa buhay, pues, sasabihin ko sa inyo, wala tayo sa pelikula ngayon at mas lalong wala sa bokabularyo ko ang iiyak na lang basta-basta kapag pagkatao ko ng pinagtatawanan ng iba. Nako, hindi pwede yan. At isa pa, anong karapatan yung husgahan ng kasarian ko? Kung totoong tomboy nga ako, gaano kayo kasigurado na hindi ako mapupunta sa langit at sa impyerno ng bagsak ko? Kayo kung makaasta kayong dalawa parang kayong nagmamay-ari ng mundo Kayo bang Diyos para magkaroon ng pinal na desisyon kung saan mapupunta ang mga tomboy at bakla? At kung sa Biblia nyo yan nababasa, dapat binabasa nyo rin ang nakalagay doon na masama rin ang manghusga ng kapwa dahil ang Panginoon lamang ang may karapatan nun. Kaya ikalma ang pagiging mapanghusga Kasi hindi nyo rin alam na baka pag may mga tomboy at bakla na namatay at nagkataong namatay na din kayo at magkasalubong kayo sa purgatorio, baka sila pa yung makapasok kesa sa inyo. Kasi may mga tulad nila na may mga respeto sa sarili at may respeto sa kapwa. Isang bagay na hindi nyo nagagawa. Kaya wag agad-agad na manghusga ng kapwa, mga boss. Kasi kahit ganito lang ako, marunong naman akong rumespeto ng kapwa. Gumalang ng kapwa. Hindi ako nanghuhusga ng kapwa at marunong akong sumaludo sa Panginoon. Ang puso ko nasa Kanya. Hindi man ako pala simba, pero ang puso ko, ang tiwala ko, at buong pagkatao ko inaalay ko sa Kanya. Hindi tulad nyo na may pakakwintas-kwintas pa kayo ng cross, pero yung mga ugali nyo mas masahol pa kay Satanas. Mahaba at mariing wika pa ni Dea na talagang nagpakulo na yata sa mga dugo ng mga gwardyang nasa harap niya ng mga sandaling yon. Dahil kitang-kita niya kung paano siya inilang hakbang lang ng mga ito sabay sabing, aba, anak ng putek, talagang inuubos mong pasensya namin, hampas lupang tomboy ka Baliw ng isa sa mga ito na may pinakamalaking tiyan at akmang hahablutin na siya ng malakas, ngunit dahil mas mabilis ang reflexes niya kasi praktisado siya noon pa man ay kaagad niyang nailayo ang katawan niya rito at mabilis na pumesto sa likuran nito. Sabay buong pwersang sinipa ang likuran nito na naging dahilan upang mapangudngod ang uso nito sa lupa. Napangisi tuloy siya at nagsalita. Tumayo ka dyan, boss. Pinapahalata mo naman masyado ang edad mo Wika ni Dea at pumosisyon na siya roon habang nakataas ang mga nakakuyom na kamao upang hinda ang sarili niya sabay nang iinis ng inisihan ng isang kasamang gwardya na agad nakangangang nakatingin sa kanya sabay sabing, Aba talagang matapang kang tomboy ka Kaya sige,
Dahil hindi ka naman talaga karapat-dapat sa pagka-gentleman ko, kaya papatulan na kita. Anito't itinaas na rin ang nakakuyom ng mga kamao nito. At dahil doon ay sumeryoso na si Dea at malamig na nagsalita. At total, hindi naman talaga kayo karespe-respeto at hindi kayo nararapat sa respeto ko. Kaya patawarin sana ako ng Panginoon ngayon, pero ipapalasap ko talaga sa inyo ang kasalanan nyo. Mariing wika ni Dea, takmang susugurin na nilang isa't isa, ngunit bigla na lamang may malalim na maotoridad na boses roon na nagsalita hindi kalayuan sa kanila. That's enough! At dahil doon ay sabay silang napatingin sa may-ari ng boses na yon na nakatayo sa mga sandaling yon sa harapan nila. Nanlaki tuloy ang mga mata nilang tatlo, lalo-lalo na ang mga mata ni Dea, dahil parang lumayas yata biglang tumboy yung espiritu niya pagkakita sa kagwapuhan at kakisigang taglay ng lalaking naka-business suit na nasa harapan nilang tatlo ng mga sandaling yon. Sir, pasensya na po pero... Ngunit hindi pa pinatapos ng pagkagwapo-gwapong lalaking sasabihin ng isang gwardya roon na siyang sinipa niya kanina ng ubod ng lakas dahil nagsalita ito roon. Edgar, Vincenzo, sa totoo lang kanina ko pa kayong tinitignan sa monitor ko sa opisina mula sa CCTV camera dito sa entrance ng opisina. Kaya kitang-kita ko lahat ng nangyayari doon sa loob at rinig na rinig ko rin ang mga sinasabi niyo. Yun kasi sa kaalaman niyo, pinakonect ko na ang mga CCTV camera dito sa cellphone ko para ako na mismo ang makakapag-monitor at makakasaksi sa mga bali-balita na naririnig ko sa inyo mula sa mga empleyado ko sa loob. Na hindi raw kayo maayos makitungo sa mga taong lumalapit sa opisinang to para manghingi ng tulong pinansyal para sa mga problema nila sa buhay. Minsan raw, pag sa tingin yung katawa-tawang tingnan ng isang taong pumupunta rito to seek for financial assistance, ay patitikimin niyo pa muna ng mga pang-aasar niyo at hindi niyo inaayos ang pakikipag-usap niyo sa kanila, lalong-lalo ng mga matatanda. At dahil sunod-sunod ang mga balitang yan, kahit 7 buwan pa kayo nagtatrabaho dito ay napagdesisyonan ko nang ako na mismo mag-oobserba sa mga kilos niya at pananalita sa mga pumupuntang tao dito katulad niya. Hanggang sa ako na mismo nakakita at narinig ko pa mismo ang mga pinanggagawa niyo rito bilang mga gwardya ko sa aking kumpanya. And this is such a big disgrace to my name and to my father's name, not just in this company. Minamantsahan ninyo ang pangalan ko at pangalan ng aking ama. Kaya dahil dyan napagdesisyonan ko na simula sa mga oras na to, patatalsikin ko na kayo sa serbisyo. Napanganga lang si Dea roon, pati na rin ang mga gwardya dahil sa sinabi ng lalaki. Pagkaway narinig niyang tila naiiyak na lumuhod ang isang gwardya sa harap nito, at umiiyak na ng tuluyan roon habang nagmamakaawa sa lalaki. Pasensya na po sir, patawarin mo sana kami. Hindi na po namin uulitin. Hindi na po kami uulit sir, pangako po. Sumunod naman lumuhod ang isa pang gwardya roon at umiiyak rin nagsabi ng, Sir, parang awa mo na po, huwag mo po kaming patalsikin. Hindi na po talaga kami uulit. Huwag niyo lang po kaming patalsikin dito kasi may mga pamilya pa po kaming binubuhay. Parang awa niyo na po, sir. Ayoko pong mawala ng trabaho dahil ang asawa ko po ay manganganak na sa susunod na buwan at may 3 anak pa po ako. Kaya nagmamakaawa po ako, Sir Gio. Huwag niyo na po akong patalsikin sa serbisyo. Sa pagkakataong iyon ay mas lalong nanlaki ang mga mata ni Dea dahil sa narinig mula sa gwardya. Pagkaway kukurap-kurap na pinagmasdan niyang maigi ang napakagwapong mukha ng lalaki at saka tila hindi na makahinga ng maayos na napasabi sa isip. Sir Gio, siya yung sinasabi ni Chinky na may-ari ng kumpanyang to. Hindi naman makapaniwalang wika ni Dea sa isipan. At tila hindi siya makahinga sa labis-labis na tuwa na kanyang nararamdaman ng mga sandaling yon. Hindi dahil sa gwapo ito ano paman, kundi dahil sa parang biglang umusbong ang pag-asa sa loob ng kanyang dibdib nang malaman niyang ito ang mismong may-ari ng kumpanyang hihingan niya ng tulong. Kaya naman nang akmang magsalita na ang lalaki habang nakatingin sa isang gwardya roon, ay bigla na rin siyang lumuhod ng mga sandaling yon at hindi kalayuan rito ay nakayukong nagsalita. Ako din po sir, nagmamakaawa po ako na sana'y tulungan niyo po ako para sa operasyon ng kapatid ko. Magkakaroon po kasi siya ng heart bypass surgery at kailangan ko po ng malaking halaga para maoperahan na po siya at ngunit hindi pa natapos ni Dea ang gusto niyang sabihin dito at napalunok na lamang roon nang mapansin niyang biglang paglapit ng mga paa nito patungo sa kanya hanggang sa nakita niya na ang marahang inilahad nito ang kamay sa kanya kaya nanlaki ang mga matang napataas kaagad siya ng tingin sa mukha nito
At gusto na lang niyang mapahinga ng malalim roon nang makita niyang pagngiti nito sa kanya na umabot talaga sa mga magagandang mga mata nito at nagsalita na roon. Tumayo ka. Wala kang kasalanan. Kaya bakit ka gumaya sa kanila? At hindi mo na kailangan lumuhod pa sa harapan ko upang tulungan kita sa problema mo. Kaya tumayo ka na. May sasabihin lang ako sa kanila. Wika nito. Kaya mabilis na napakurap-kurap roon si Dea at sing-bilis rin ang kidlat na napatayo na siya roon agad dahil baka magbago pa ang isip nito. Kaya habang nagpapagpag siya sa kanyang mga tuhod ay nagsalitang muli si Sergio. Magsitayo na rin kayong dalawa dahil unang-una sa lahat, hindi ako yung dapat niyong hinga ng tawad dahil hindi kayo sa akin nagkamali kundi sa kanya. Wika nito tiningnan siya bago muling binalingan ulit ang tingin ng dalawang gwardya. Kaya na may napaawang kaagad ang mga labi ni Dea dahil sa sinabi nito at magsasalita na sana doon na hindi na kailangan ng mga ito na manghingi ng tawad sa kanya, ngunit naunahan na siya ng mga ito. Patawad, Iha. Sadyang ayaw lang naming makita ang mga tibo kasi nalalaswaan kami lalo na sa mga bakla kaya umabot na kami sa punto na hindi na kami rumirespeto sa mga kagaya nyo. Kasi yung iba nakikita namin sa personal at mga social media ay mga malalaswaan ng galawan pati mga pananamit. Tila proud na proud pa sila sa mga kalaswaan nila. At aaminin ko din na lumagpas kami sa mga nasabi namin sa'yo kanina nung sabihin mo na kailangan mo ng financial assistance kasi 3 beses nang may nangyari dito ng mga financial assistance na hinihingi nila ay hindi naman nakakarating ng buo sa mga sinasabi nilang kapatid o mga magulang nila o mga kamag-anak. Dahil kinukupit nila ang iba. Kaya mula noon na hindi na ako naniniwala tuloy sa mga ganyan. Naisip namin lagi na ginagamit na naman nila ang mga kamag-anak nila tapos kukupitan na naman. Kaya pasensya ka na kung naging ganitong pag-iisip namin sa inyo ng mga lumalapit dito. Akala kasi namin na katulad ka din ng iba. Na ganun din ang pag-iisip mo at yan din ang pakay mo. Nakatulad ka din ng iba na okay lang na ginaganong-ganon namin. Hindi namin naisip na baka darating sa punto na makakahanap din kami ng katapat namin. At ikaw na ngayon. Kaya pasensya ka na kung naging masama kami sa'yo. Tapos napatulan ka pa namin. Pati sa physical. Pasalamat na lang din ako at hindi ka namin nagawang tatsyahan dahil baka sa kulungan ng bagsak namin. Hindi na namin yan naisip kanina habang nakikipagtalo na kami sa'yo kasi natabunan na ng galit ang mga isip namin kaya pasensya ka na talaga. Sana mapatawad mo pa kami. Wika nito at kahit papaano ay nararamdaman din naman ni Dea na sincero ito roon. Sumigunta naman kaagad yung isang hambog na gwardya. Oo nga, ganda. Pasensya ka na. At alam mo sa totoo lang, maganda ka naman eh. Hindi. Sobrang ganda pala. Maputi ka rin. Kaya sana hindi mo na tinatago sa maluwang mong t-shirt at pantalon at sombrerong kagandahang taglay mo na masasabi kong hindi naman kailangan ng make-up o kung ano-ano pa mang kolorete sa mukha. Kasi hindi ako nagbibiro, maganda kang talaga. Kaya kung ako sa'yo, hindi ako magpapakatomboy at magpapakababae na akong talaga. At uulitin ko, pasensya ka na sa aming ganda ha. Hindi naman alam ni Dea kung matutuwa ba siya o mabubwisit sa sinabi nitong iyon. Pero sa huli, naisip na lang niya na magpakaseryoso na lang sa pagsagot sa mga ito dahil baka isipin ng mga ito at ni Sergio mismo na utu-utu siya. Dahil malay niyang inuuto lamang siya nito roon para lang mapatawan niya ito. Pero sa totoo lang ay wala naman talaga siyang pakialam doon. Dahil ang tanging nasa isip niya ng mga sandaling yon ay ang posibilidad na maoperahan ang kapatid niya dahil sa sinabi ni Sergio kanina. Kaya na may tinanguan na lamang niya ang mga ito at namulsa roon sabay sabing, wala yon, kalimutan na natin yon. At gusto ko lang sabihin sa inyo na hindi ako tomboy. Tomboy lang ako manamit, kumilos at magsalita. Pero straight po ako. At hindi rin po ako maganda. Kung ayaw maniwala sa mga yon, kayo na pong bahala doon. At isa pa, hindi naman ako nandito para sa bagay na yan. Kundi nandito ako para sa kapatid ko. Kaya masasabi ko na lang ngayon sa inyo, peace yo! Wika niya at nag-peace sign pa sa mga ito na naging dahilan upang magtinginan kaagad ang mga ito pagkuway tila nag-atubiling ginaya siya. Oo nga, peace yo! Wika ng mga ito at nag-peace sign rin roon bago nagkamot sa ulo na siyang ikinangiti niya sa mga sandaling yon. Si Sergio naman ay tiningnan siya bago nakangiting tinanguan siya ng bahagya kaya tumango na rin siya rito pabalik kahit na ang totoo hindi naman talaga niya alam ang ibig sabihin ng tango nitong iyon.
Pagkatapos ay narinig niya na nagsalita na itong muli. At ngayong okay na ang lahat, gusto ko lang sabihin sa inyo na makakabalik na kayo sa inyong mga pwesto. At sana hindi na maulit ang pangyayaring to dahil sa susunod, hindi na talaga ako papayag na hindi kayo maparusahan sa gagawin ninyo sa pamamagitan ng pagpapatalsik ko sa inyo mula sa kumpanyang to. So next time, be cautious. Don't judge other people. Dahil hindi lahat ng tao magkakapareho. Naiintindihan niyo ba? Agad namang nagsipang-ayon ng mga ito at bahagya pang yumuko kay Sir Gio. Pagkaway, pinabalik na talaga ni Sir Gio ang mga ito sa pwesto nito roon sa guardhouse. Kaya na may matipid na ngiti sa mga labing nakatingin na lamang si Dea sa tila relieved na mga facial expression ng mga ito habang nag-uusap roon saglit. So, miss, what's your name? Napapitlag na lamang si Dea nang bigla niyang marinig ulit ang malalim na may pagka-cheerful na tono ng boses ni Sir Gio. Nasaka lang niya napagtanto na naroon pa rin pala sa tabi niya at nawaglit bigla sa isipan niya na sila na lang palang dalawa nakatayo roon at wala nang iba. Kaya naman napatingin kaagad siya rito at tila gusto niyang mahawa sa tamis ng ngiti nito roon sa kanya. Kaya pinigilan niya na lamang ang sarili. Ayaw niya kasi makita nito na tila nahihipnotismo siya sa mga tingin at ngiti nito sa kanya. At isa pa, hindi niya alam kung ano ba talagang dapat i-react sa mga ngiti at tingin iyon sa kanya. Iyon pa kasi ang unang beses na tila naa-attract siya sa isang lalaki. At sa CEO pa talaga ng kumpanyang hihingian niya ng financial assistance. Kaya napasabi na lamang si Dea sa isipan ng, anak ng putik talaga. At pagkasabi nun sa kanyang isipan ay agad na rin niyang bahagyang iniyuko ang kanyang ulo at magalang na sumagot rito. Ako po si Shandea Murphy Alegrante, sir. Dea po ang tinatawag sa akin ng mga kakilala ko. Shoot, bakit ko ba sinali yan? Sorry po. Aniya at parang gusto niyang kuyumusin ang kanyang mga labi at tampalin ang kanyang noo sa labis na kahihiyan roon dahil sa kanyang sinabi. Lalo na nung nakita niyang tumawa ito na mahina roon at tumangutango na nagsalita na sa kanya. Why, that's a very nice name. It suits your pretty face. Baby face perfectly. Anito at ngumiti ng matamis sa kanya roon. Kaya naiilang na tumawa na lamang siya roon at sumagot rito. Alam ko pong inuuto niyo lang po ako pero salamat pa rin po. At sana po'y matulungan niyo rin po ako ngayon sa problema ko, parang awa niyo na po. Wika na lamang ni Dea, kahit alam niya nakakahiya ang ginawa niya, pero para sa kanya maayos na rin yon. Kesa makipagdaldalan lang siya rito habang ang kapatid niya roon ay kailangan na ang agarang operasyon nito sa ospital. Napansin niya kasi na mukhang nawaglit sa isipan nito ang bagay na yon dahil panay lang ito ng tingin ng makahulugan sa kanya na tila binabasa ang bawat anggulo ng mukha niya. At di nga siya nagkamali dahil tila saka lamang ito natauhan roon at biglang nagsalita. Oh, yes, the financial assistance that you asked earlier. Yes, I'm sorry. Saglit kong nakalimutan ng tungkol doon kasi parang familiar ang mukha mo sa akin eh. But anyways, I guess magkamukha lang siguro kayo. Let's get inside now. Aasikasuhin ko ng papeles mo para dyan. Dala mo bang mga mahahalagang papeles mo, ID, everything that we need? Nakangiting wika ni Sir Gio kaya mabilis na gumanti na rin siya rito ng isang pagkatamis-tamis at mapagpasalamat ng ngiti bago tumangutango at magiliw na sumagot. Naku, opo sir, nandito na po lahat. May labis at walang kulang. Natawa naman kaagad ng bahagya sa sinagot niyang yon bago tumugon. May labis talaga ha? Well, that's good. So let's get inside then para maasikaso na ito agad. Ako na mismo mag-aasikaso sa'yo. Nito na tila nagpa-suffocate kay Dea bigla. Naisip niya kasi, ito mismo mag-aasikaso sa kanya. Nakakatawa man pero agad siyang natuwa sa sinabi nitong iyon. Sobrang natuwa talaga siya at dahil sobrang natuwa siya, may matamis na ngiti na lamang sa kanyang mga labi na tiningnan na lamang niya ang malapad na likuran nito habang nakasunod rito na naglalakad papasok sa loob ng kumpanya nito. Ngunit agad din niyang pinalis ang nararamdaman niyang yon dahil hindi siya nandoon para sa personal na buhay niya, para matuwang puso niya dahil sa CEO ng kumpanyang yon, kundi naroon siya dahil sa kapatid niyang si Kiko. Nais tuloy mapabuntong hiningas ni Dea roon at itinatak niya na sa isipan na hanggat maaari paninindigan niya ang ipinangako niya sa kanyang sarili dati na hindi siya mahuhumaling sa mga lalaki o magpapakita ng interes sa mga ito hanggat hindi pa gumagaling ang kapatid niya. Kaya napasabi na lamang siya sa kanyang isipan roon. At isa pa, sakit lang naman sa ulong mga lalaki. At isa pa ulit,
Bakit ko naman binibig deal yung pagpuri niya sa akin kanina? Mukha naman siyang mabait. Ibig sabihin, marahil ay maraming mga babae na sinabihan niya ng ganun para ma-appreciate lang mga sarili tulad ko. At mukhang sanay na siyang magsabi ng mga linyang yon, kaya wag ako, Sir Gio. Di ako matutuwa pag pupuriin mo ako ulit, oy. Di ako nag-assume, ha? Pero baka lang naman purihin mo ako ulit, so hindi na talaga ako papa-apekto. At uulitin ko, wag ako. Charot. Para naman akong asyumerang timang nito, ha? Halos iiling-iling na wika na lamang ni Dea sa isipan, at lihim na napabuntong hiningan ay pinagpatuloy na lamang ang pagsunod kay Sir Gio roon. And we're here. Please come in and have a seat. Wika nito nang sa wakas ay nakarating at nakapasok na sila sa magara, maluwag at malamig na opisina nito. Kaya na may palihim na niyakap na lamang niya ang sarili roon at nagpasalamat siya na hindi na nito napansin ang pasimpleng pagkilos niya yon dahil nakatutok ito kaagad sa ID niya at sa ID ni Kiko pagkaupo pa lang nito sa recliner nito at siya na may nakaupo na sa upuang nasa harap ng office table nito. Pagkaway nais niyang magtaka roon nang mapansin niyang tila malalim na nakakunot ang noon ni Sir Gio habang tila nakatingin ng paulit-ulit sa mga IDs nila sa mga papeles nila doon ni Kiko tulad ng PSA nila at iba pang mga importanteng dokumento roon. Kaya naman naisipan niyang tanungin ito roon. Sir, may problema po ba sa mga IDs at mga papeles namin? Mali po bang nadala kong mga requirements? Kinakabahang usisa kaagad ni Dea roon dahil baka nga kulang talaga o mali, kaya gano'n na lamang ang pagkakakunot ng noon nito roon. Mabilis naman nagbagong ekspresyon ng gwapong mukha nito dahil mula sa pagkakakunot ng noon nito kanina ay naging maaliwalas na ang gwapong mukha nito ng mga sandaling yon at hindi na parang nalilito roon. Kaya naman at ubiling umiti siya rito at nagantay ng sasabihin nito sa kanya nang makita niyang tiningnan na siya nito ng may matamis na ngiti sa mga labi bago nagsalita roon. Actually, wala namang mali sa mga requirements mo. Ang ipinagtataka ko lang ay, parang hindi kayo masyadong magkamukha ng kapatid mo. Pero naisip ko rin naman na baka ikaw ay nagmana sa mukha ng ina ninyo at siya naman ay nagmana sa mukha ng ama ninyo. So, yeah, that's the reason. And may I just ask you if you don't mind me asking? May trabaho ka ba ngayon? Nagtatrabaho ka ba? At kung oo, magkano ang sweldo mo doon? Sunod-sunod na wika, tanong nito sa kanya na tila nagpasakit bigla sa ulo niya, pero mabuti na lang ay nagawa pa rin niyang sagutin ito sa magalang na paraan. Opo sir, may trabaho po ako at 200 pesos po ang sweldo po doon. Agad namang nalaki ang mga mata nito sa naging sagot niya at mabilis na nagsalita. 200 pesos? You're not joking, are you? Tila nanunukat pang mga titig nito kay Dea, kaya nawiwirduhan na umiling na lamang siya roon na agad namang ikinabuntong hininga nito at nagsalita agad. Okay, in that case, you're not joking? From now on, I want you to quit your job and work for me here as my executive assistant. Napanganga na lamang si Dea dahil sa diretsahang sinabi nito at mahinag nagsalita roon. Po? Ngumiti naman ito sa kanya at sumagot. Yes, Dea. You heard me right. I want you to work for me as my executive assistant, and I'll be paying you 60,000 a month. Starting salary pa lang yan. Muli ay mas napanganga na lamang lalo si Dea dahil sa sumunod na sinabi nitong iyon. Dahil ang unang sinabi nga nito ay hindi pa tuluyang madigest ng utak niya. Iyon pa kangayang pangalawang sinabi nito na 60,000 ang monthly salary niya. Take note, starting salary pa lang daw yon. Kaya na may huminga siya ng malalim roon ng sunod-sunod at pagkatapos ay ilang segundo na nagsalita siya. Sa totoo lang sir, gustong-gusto ko po ang offer ninyo. Iyan pa ba? Mababago ng buhay namin dyan ng kapatid ko at ng tiyahin ko. Mabibigyan ko na sila sa wakas ng maganda at maayos na buhay. Pero sir, hindi pa po ako nakakapagkolehiyo eh. Sa high school lang po ako nakapag-graduate. Ang tanging maipagmamalaki ko lang po ay mahilig po akong magbasa kaya may mga natututunan din po akong mga English words. At tungkol naman po sa pagnenegosyo po kasi mahilig din po akong magbasa ng dyaryo at magbasa tungkol sa mga negosyante sa bansa natin at kung paano po nila napapalago ang mga negosyo nila. Tanging yan lang po ang alam ko sir kaya parang hindi po ako nababagay dyan kasi ang highest educational attainment ko lang po ay high school. Nakayukong wika ni Dea rito
at napabuntong hininga roon. Parang gusto niya kasing umiyak dahil nasasayangan siya sa ino-offer nito ng mga sandaling yon. Ngunit ang lungkot na nararamdaman niya ay biglang napalitan agad ng pag-asa at kaligayahan nang bigla niyang makitang mas tumamis pang lalo ang ngiti nito roon sabay malumanay na nagsalita sa kanya. Okay, look. Here's the thing, Dea. I don't care about your highest educational attainment or whatever it is. Kasi sapat na sa akin ang mga sinabi mo na mahilig at interesado ka sa mga negosyo. That would definitely make us a good team. Me as your boss, and you as my executive assistant. I can sense that you're smart too, and has a heart for every people you encounter. Humble ka din at straightforward. Yan ang mga nakikita at naririnig ko kanina habang nakatingin at nakikinig ako sa inyo sa monitor dito sa office ko. And I can sense too na malawak ang pag-iisip mo. At yan ang mga personalidad na gusto ko at hinahanap ko para sa magiging executive assistant ko. Well, except for the cussing, but all in all, pasado ka. Konting training ko lang sa'yo and everything will be excellent. So, Dea, are you willing to undergo training and start your blooming career with me here in my company? Patulo naman kaagad ang mga luha ni Dea sa labis na kaligayahan at mabilis na sumagot ng, Opo, sir. Sobrang oo talaga. Oo na oo. Kaya mas namamis pang lalo ang ngiti ni Sir Gio sa kanyang sinabi at nagsalita roon. Then that's good. So now, I want you to know that I want to personally meet your brother today and cheer him up before his operation. Mas lalo namang napaiyak doon si Dea dahil sa patong-patong na kaligayahan na nararamdaman niya sa loob ng puso niya dahil sa sinabi nito kaya agad siyang umiiyak na nagsalita roon. Salamat po! Maraming salamat po! Hapon na makarating sina Dea at Gio sa ospital kung saan nakakonfine si Kiko. At pagkapasok pa lang nila sa loob, ay magkahalong tuwa at pagkalito ang agad niyang nakita sa gwapong mukha ng kanyang kapatid roon, pati na ang kanyang tiyahin habang pinaglipat-lipat ng mga ito ang tingin sa kanya at kay Gio. Ate, sino po siya? Takang-takang tanong ni Kiko sa kanya, kaya agad siyang umiti ng atubili rito sa kanilang tiyahin bago nahiya nagsalita roon. Siya yung magiging may-ari ng kumpanyang pinuntahan ko, Chang, para sa financial assistance natin. At siya rin ang magiging bagong amo ko, Chang. Doon na po ako magtatrabaho sa kumpanya ni Sir Gio. Masaya't naiiyak ulit na balita niya sa mga ito. Ngunit parang hindi natuwa roon ang kanyang tiyahin na tila nanukat ang tingin kay Gio sabay sabing, Sir, una sa lahat maraming salamat po kasi tinulungan mo kami. At pumunta ka pa talaga dito para sa pasyente namin. Pero wag mo po sanang masamain ang itatanong ko. Pero nag-aalala lang ako para sa pamangkin kong dalaga. Kaya sir, ano bang dahilan kung bakit bigla yatang mapupunta si Dea sa kumpanya mo na parang isang suntok sa buwan? Nakakabigla lang po kasi ang sinabi niya dahil sa pagkakaalam ko, naroon lang siya para manghingi ng tulong pinansyal sa'yo. Pero ngayon pagbalik niya, hindi lang tulong pinansyal ang dala niya, kundi pati na rin ang nagbigay ng tulong sa kanya. At hindi lang yun, mag-iiba na rin ang trabaho niya sa kumpanya na kaya nakakagulat talaga yun para sa akin. Sir, pasensya na po kayo sa tanong ko. Nakita naman ni Dea na ngilitian kaagad ni Gio ang kanyang tiyahin na nasa boses at mukha talagang pag-alala sa kanya. Pagkuway ang sabi ni Gio rito ay, Ma'am, wag po sana kayong mag-alala. Dahil ang rason po kung bakit siyang napili ko bilang executive assistant ko sa aking kumpanya ay dahil nakitaan ko po siya ng potensyal sa trabahong yon. At may mga personalidad po siya na pasok sa gusto kong personalidad na maging EA ko. Kapansin-pansin din po ang katalinuhan niya, kaya siya po ang para sa posisyon na yon. Wala po akong pakialam kung anong natapos niya. Ang importante kung anong meron sa puso at kung anong kaya ng utak niya. Para sa akin, yan ang mas mahalaga. At ang rason din po kung bakit ako nandito ngayon kasama siya ay dahil may gusto akong sabihin sa kapatid niya personally. Sinserong wika ni Gio at binalingan na si Kiko roon bago nakangiti nagpatuloy sa pagsasalita. At iyon ay gusto ko lang sabihin sa iyo, Christopher, na magpakatatag ka. Kasi ang mga tao sa paligid mo ay nagpapakatatag para sa iyo, para sa kaayusan ng operasyon mo. Magiging maayos din ang lahat. Magtiwala ka lang sa Poong May Kapal na laging nakamasid sa atin mula sa itaas. Kaya lagi mong tatandaan ang sinabi ko, ha?
Pakatatag ka lang at walang susuko. Nandito lang sila para sa'yo. At pati na rin ako. Nandito lang din ako para sa'yo. Kaya bro feast na tayo, pwede ba? Nakangiting wika ni Gio at itinaas ang kamao nito na nakangiting binanggari ni Kiko sa kamao nito at saka nagtawanan ng mga ito roon. Natawa na rin tuloy sila Tia Lorna niya at habang pinagmamasa ni Dea si Gio roon ay hindi niya maiwasang isipin na ang swerte siguro ng girlfriend o asawa nito. At kahit medyo may kirot siyang nararamdaman sa puso niya nang sumagi sa isipan niya na baka nga may nobya o asawa na nga ito, ay agad na lang niyang pinalis ang nararamdaman niya yon at pinalitan na lamang ng kaligayahan habang nakatingin dito na masayang nakikipagkulitan kay Kiko na para bang matagal na magkakilala ang mga ito. Masaya siya dahil may solusyon na ang problema niya at matutupad na rin niya ang pangarap niya para sa kanilang tatlo pag magsisimula na siyang magtrabaho sa kumpanya ni Gio. Kaya ng mga sandaling yon ay dalawang hiniling niya kaagad sa Panginoon. Ang maging maayos na si Kiko pagkatapos ng operasyon nito at ang magiging maayos na sana ang lahat pag magsimula na siya bilang executive assistant ni Gio. Samantala, lumabas muna si Gio saglit sa hospital room ni Kiko dahil tumawag siya sa isang private investigator niya. Hello, Marcos? Formal na sagot ni Gio sa tawag nito na agad din namang sinagot nito ng, Sir, tungkol po to sa new update para sa taong naging dahilan sa pagkaka-aksidente noon ng mag-asawang Alegre. Napatingin naman kaagad si Gio sa pinto ng hospital room ni Kiko nang marinig niyang sinabi nito na tungkol sa taong naging dahilan ng pagkaka-aksidente ng mga magulang ni Dea at Kiko ang dahilan ng pagtawag nito. At oo, kilala niya si Dea at Kiko. At sa totoo lang, masasabi niyang tadhana talagang nangyari kanina dahil matagal ng panahon niyang pinaghahanap ang mga ito. At ngayon ay kusa nang lumapit si Dea sa kanya. Kaya sobrang nagulat siya at at the same time ay masayang-masaya sa nalaman niya habang nakatingin sa mga IDs at mga documents sa mga ito kanina. Kaya hindi na siya nagdalawang isip pa na kunin si Dea bilang executive assistant niya dahil bukod sa alam niyang matalino ito at nakitaan niya talaga ito ng potensyal, ay kinakailangan niya ring mapalapit rito ng paunti-unti upang maprotektahan niya ito at sina Kiko at ang tiyahin ng mga ito sa abot ng kanyang makakaya hanggat hindi pa nabubunyag kung sino ang mastermind ng pagkaka-aksidente ng mga magulang nito noon. Iyon ang misyon na iniwan sa kanya ng kanyang ama bago ito pumanaw. Ang hanapin at protektahan si Dea at alamin kung sinong mastermind at ang taong naging dahilan sa pagkakadisgrasya sa sasakyan ng mga magulang ng mga ito. Oh, anong balita? Usisa ng binata rito at pasimpleng nilingon ulit ang pinto ng kwarto ni Kiko na hindi kalayuan sa kinatatayuan niya. Narinig naman niyang sumagot ito kaagad sa kanyang itinatanong rito. Sir Gio, according sa source ko, kalaban daw sa negosyo ni na Mrs. Alegre at Mr. Alegre ang mastermind at yun din po ang posibleng killer. At wag po kayo mag-alala sir, ngayon din po mismo ay mag-iimbestiga na ako ulit tungkol doon. Napaisip naman kaagad si Gio roon. Kalaban sa negosyo ng mga magulang ni Dea? Tanong niya sa isipan. Pagkuway, sumagot na siya roon. Sige, mag-imbestiga ka pa, Marcos. Salamat sa nakalap mong impormasyon ngayon. Malaking tulong na yun sa akin. Ani ni Gio at nagpaalam na kaagad rito at napaisip na roon ang malalim. Pagkuway, tumawag kaagad siya sa isa sa mga secret agent niya at sinabihan nito na palihim na bantayan muna ang magtiyahin roon sa labas ng hospital room ni Kiko, lalo na pag wala siya roon. Pagkatapos ay napaisip ulit siya kung sino nga bang kalaban ng mga ito sa negosyo. Ngunit natigil lang ang pag-iisip niya nang biglang may tumawag sa kanya roon at paglingon niya ay si Dea ayan. Sir Gio, magsisimula na po ang operasyon ni Kiko. Tila naiiyak sa kaligayahan na pagbabalita nito sa kanya na agad niyang ihinangiti roon at sumagot rito. Mabuti kung ganon, Dea. Mabuti. Dea, iha, may nakalimutan pala ako sa bahay na ibang importanteng gamit ni Kiko. Maari bang kunin mo na lang ang mga yon? Nakalagay pa yan sa ibabaw ng higaan niya panigurado. Sa pagmamadali ko kasi kanina ay akala ko ay nabitbit ko ng lahat pero hindi pa pala. Pabuntong hiningang wika ng Tiang Lorna ni Dea. Ngumiti naman siya rito tumingin kay Kiko na ngayon ay maayos na nakahiga ulit sa hospital bed nito habang natutulog. Tapos na ang operasyon sa awa ng Diyos, naging matagumpay iyon. Iyak nga sila ng iyak kanina dahil sa sobrang kaligayahan. Kaya lubos siyang nagpapasalamat kay Gio na ngayon ay kasama pa rin nila sa ospital hanggang sa mga sandaling yon. Ayaw pa raw nitong umuwi
Gusto raw nito na makausap muna si Kiko bago ito umalis dahil baka maging busy na raw sila sa trabaho kaya hindi ito makabisita pa ulit kay Kiko. At ubiling pumayag na lang siya kahit naiilang siya sa presensya nito roon. Hindi kasi siya makakilos sa maayos, nakakailang. Ngunit pilit na lang niyang pinapakita rito na wala siyang nararamdamang pagkailang rito sa tuwing nagkakausap sila o sa tuwing nagtatagpo ang mga paningin nila sa isa't isa. Tulad na lamang ng mga sandaling yon, nanilingon siya nito at ninitian siya matapos sabihin iyon ng tiyang Lorna niya. Nagtaka tuloy siya ngunit at ubiling initian na rin siya pabalik ni Gio bago sumagot sa tiyahin niya ng, sige po tiyang, wala pong problema. Nakita naman ni Dea na naglakad dito papalapit sa kanya at nakangiting nagsalita. Hatid na kataron Dea, at huwag ka nang pumalag pa para mapadali ang pagbalik natin dito mamaya at dapat nandito tayo pagkagising ng kapatid mo. Nakangiting suhestyon nito sa kanya, kaya naman napakurap-kurap na tumango na lamang siya rito ng marahan bilang pagsang-ayon. Pasok po kayo sir, dito pong bahay namin. Magalang na wika ni Dea habang papasok na sila sa loob ng maliit na barang-barang nila. Tahimik na tumango naman ito sa kanya at may matipid na ngiti sa mga labi na tumingin-tingin sa paligid habang nakapamulsa ito. Tila malalim ang iniisip nito. Hindi naman niya nakita sa mga mata ng magiging amo niya na nandiri ito sa bahay nila o ano. Kundi ang totoo ay tila may nababanaag siyang kakaibang damdamin sa mga mata nito roon. Ngunit hindi lang niya matukoy kung ano. Ganon pa man ay binaliwala na lamang niya iyon at ngumiti na lang siya rito bago nagsalita. Sir Gio, ano po palang gusto niyo? Gusto niyo po ba ng kape o gusto niyo po ng juice? Sabihin niyo lang po ay pagtitimpla ko po kayo. Nginitian naman siya ni Gio pabalik at tumugon. Hindi na Dea. Doon na lang tayo magkape mamaya sa ospital kasama ng tiyahin mo. Kasi gaya nga ng sabi ko, gusto kong mapabilis ang pagbalik natin doon kaya mabuti siguro na dumiretso ka na muna sa kwarto ni Kiko at kunin ang iba pang mga importanteng gamit niya ron. At pagbalik mo, may importante akong sasabihin sa'yo. Seryosong wika ni Gio na agad naman niyang sinang-ayunan. Sige po. Saglit lang po at kukunin ko po muna mga gamit ni Kiko sa higaan niya. Aniya. At nang nakangiting tumango ito sa kanya ay mabilis na siyang tumalikod rito at tumungo sa kwarto ng kapatid niya. Kinuha niya ng gamit nito roon na nakalagay na pala sa isang bag. Pagkuway nagmamadali na siyang lumabas sa maliit na kwarto nito at lumapit kaagad sa nakatalikod at nakapamulsang si Gio. Sir, okay na po. Ano po palang sasabihin niyo sa akin? Dahan-dahan naman siyang nilingon nito roon at pabuntong hininga nagsalita. Dea, wag mo sanang mamasamain ang sasabihin ko ngayon. Itong sasabihin ko ay pagmamalasakit lamang sa inyong tatlo ng kapatid mo at ng tiyahin mo. Dahil, Dea, napansin ko kasi na ang kapaligiran niyo rito ay hindi tugma para sa bagong opera ng kapatid mo. Ang nais ko lang sana, Dea, na sa pag-uwi niyo galing sa ospital ay isang malinis na kapaligiran para mapadali ang recovery ng kapatid mong si Kiko. I'm not saying na ang bahay niyo rito ay hindi malinis but you know, the vicinity. Medyo madaming tao dito sa area niyo, Dea. So, expected na hindi ito magandang lugar para sa isang pasyente na bago lamang na operahan. Isa pa, ang hangin na malalanghap niya rito ay hindi suitable para sa isang bagong labas na pasyente sa ospital. So, I suggest na doon na muna kayo tumira sa bahay ko. You're all safe there, and your brother's health will not be at risk. Mas mapapadali pang recovery niya. So, will that be okay with you, Dea? After all, para din naman to sa kabutihan ng kapatid mo. Although, hindi rin naman pwedeng siya lang nandun kasi maiiling siya for sure. Kaya, dapat, lahat kayo tumira muna sa bahay ko. And I assure you, mas mapapadali ang recovery ng kapatid mo doon. Trust me, Dea. Everything that I just said is true. So again, would that be okay with you? Naawang na lang mga labi ni Dea at napakurap-kurap ang kanyang mga mata sa labis sa kabiglaan sa kanyang nadarama ng mga sandaling yon habang nakatitig sa mga mata nito. Hindi niya alam kung tama ba lahat ng narinig niya. Para kasing nabingin na lamang siya bigla roon at ang tanging narinig na lamang niya ng mga sandaling yon ay ang pabilis na pagpintig ng puso niya habang paulit-ulit na humihinga roon ng malalim at tulalang nakatingin pa rin kay Gio. Dea, waiting for your answer here. Nakangiting wika ni Gio sa kanya at tumawa na mahina roon na tila naaaliw sa naging reaksyon niya sa sinabi o sesyon nitong yon.
Kaya naman bumukas sarado na ang kanyang mga labi at sa pagkakataong yon ay hindi na makatingin dito ng diretso na nagsalita siya. Pasensya na sir pero parang hindi ko na po malunok ang kahihiyan ko niyan sa inyo. Magiging amo ko pa naman kayo tapos dun pa po kami nakatira sa bahay mo. Tama na po sa akin sir na tinulungan niyo po kami pinansyal sa pangangailangan namin. Hindi po yata katanggap-tanggap sa buong sistema ko pati ang bagay na yan ay sa inyo rin kami aasa. Tama na pong tulong ninyo sir, sapat na po yun sa akin. Sa amin. Agad namang umiling si Gio sa sinabing iyon ng dalaga at saka sumagot sa kanya. Dea, uulitin ko, ang suhestyon kong to ay para sa kabutihan ng kapatid mo, para sa fast recovery niya. At kung talagang nahihiya ka sa suhestyon kong to, then let me add some suggestion again. How about this one? Doon na muna kayo manirahan sa bahay ko pansamantala. At habang nandoon kayo, mag-ipon ka na din para makapagpatayo ka na ng sarili mong bahay o hindi kayo makabili kayo ng bagong bahay. At para makapag-ipon ka na agad, bukas na bukas din ay magsisimula ka na sa trabaho mo bilang executive assistant ko. So, how's that for a deal? Nakangiting suhestyon ulit nito na naging dahilan upang mahulog siya sa malalim na pag-iisip. At naisip niya, lahat ng sinabi nito ay may punto sa totoo lang. Kapakanan ng kapatid niya ang iniisip nito. At nagpapasalamat siya doon dahil kahit sa saglit pa silang nagkakilala ay ganoon nang ipinapakita at ipinaparamdam na malasakit nitong iyon sa kanila, lalo na sa kapatid niya. At isa pa, naisip din niya na okay din yung naisip nitong deal sa kanya para hindi siya makaramdam ng hiya rito. Kaya sa wakas ay naisip na ni Dea. Sige, para kay Kiko, para sa kapatid ko. Lulunukin ko na muna ang natitirang pride ko sa katawan. Kayang-kaya ko to. At mag-iipon ako na mag-iipon para makapagpatayo o makabili na ako ng sarili naming bahay nila Tiyang at Utol. Kaya sige, papayag na ako. Determinadong wika ni Dea sa isipan at nakangiting tinawaan na si Gio roon sabay sabing, sige po sir, papayag na po ako sa suhestyon ninyo. At ngayon pa lang po sasabihin ko na sa inyo na maraming salamat po sa lahat ng tulong ninyo sa pamilya ko. Maraming salamat po. Wika ni Dea na agad nagpasilaw ng isang matamis na ngiti sa mga maninipis at mapupulang mga labi ni Gio at mahinang nagsalita roon. Walang anuman Dea. Masaya ako na yan ang naging desisyon mo. Mabilis na lumipas ang mga araw. Lumipat na sila sa bahay ni Gio at pansamantalang nanirahan roon. Noong una tulad niya ay ayaw rin ng tiyahin niya kasi nakakahiya raw, lalo na si Kiko. Pero malumanay na ipinintindi ni Gio sa mga ito, kaya sa huli ay pumayag na rin. Noong una nga'y naaasiwa pa talaga sila sa pagtira nilang tatlo sa bahay ni Gio. Ngunit sa pagdaan ng mga araw ay unti-unti nang naging magaan ang tuluyan ng mga damdamin nila para kay Gio. Lalong-lalo na si Dea. At aaminin niya man na sa paglipas ng mga araw na kasama niya ito sa bahay at sa trabaho ay tila mas lumalim pang nararamdaman niyang paghanga para sa kanyang mabait na amo. Hindi nga niya akalain na sa isang iglap lang ay magbabago ang buhay niya dahil dito. Dahil tumungo siya sa kumpanya nito at mula noon ay nagbago na ng tuluyan ang buhay niya. Nagsimula na din siya bilang ganap na executive assistant nito matapos ang ilang araw na training niya sa awa ng Diyos ay natutunan rin naman niya kaagad. Pati mga kilos at pananalita niya ay nagbago na rin dahil kay Gio. Naging professional rin siya pag nasa opisina sila nito. At bilib na bilib si Dea kay Gio dahil sa araw ng trabaho. Napaka-professional nito at pagdating nila sa bahay nito para silang magtropa lang nito kung magturingan. Napangiti na lang tuloy si Dea ng gabing yon nang maisip niya ang mga bagay tulad noon habang nasa gilid ng pool area oras na yon ng gabi at ang mga paa niya ay nakalublob roon sa pool. Hindi kasi siya makatulog kakaisip niya sa sobrang saya niya mula nang dumating na sa buhay nila si Gio. Sobrang nagpapasalamat siya rito ng dahil doon. Dea! Mabilis na napasingap ang dalaga at napalingon kaagad sa likuran niya nang marinig niyang malumanay na baritonong boses ni Gio roon. Pagkaway nginitian niya ito kaagad at makita niyang ngumiti ito sa kanya habang papalapit sa kinauupuan niya. Uy, sir, kayo po pala. Hindi po ako makatulog kaya naisipan kong pumunta na lang muna dito. Pahiram po muna saglit ang swimming pool niyo ha. Malamig po kasi sa mga paa ko, nakaka-relax. Wika ni Dea dahil nahihiya siya rito. Kasi kung ano pang isipin nito. Na inaabuso niya ng kabaitan nito sa kanila. Ngunit kabaliktaran yata nang iniisip niya ang sinabi nito sa kanya roon.
Dahil matapos itong marahang umupo sa tabi niya, ay nakangiting nagsalita ito ng, Dea, kahit mag-swimming ka pa rito ngayong gabi, okay lang sa akin. Walang problema yon, as long as masaya ka habang nandito ka pa o kayo sa poder ko. Gusto ko makita ka na masaya ka lang lagi dito sa bahay. Pati sa trabaho ay gusto kong makita na masaya ka din at nag-i-enjoy ka lang sa trabaho mo roon. Yung hindi ka nape-pressure. Dahil ayoko mapagod ka at maging malungkot ka habang kasama ko. Kasi gusto kong puro masasayang alaala lang maalala mo tungkol sa akin at tungkol sa pagsasama natin pag darating ng araw na maghihiwalay na tayo ng landas. Seryosong wika ni Gio, tinitigan siya sa mga mata. At sa tulong ng liwanag mula sa buwan ng mga sandaling yon ay kitang-kita niya ang pagtanglaw ng hindi niya matukoy na damdamin sa mga mata nito. O baka naman natatakot lang siyang tukuyin iyon. Gayunpaman ay naglakas loob pa rin si Dea na isiwalat ang nararamdaman niya ng mga sandaling yon at kung ano man ang gusto niya ring sabihin dito. Ang totoo po niyan ay nasisiguro ko po sa inyo na puro mga masasayang alaala lang ang maaalala ko sa inyo pag dumating ng araw na maghihiwalay na tayo ng landas sa isa't isa. Pero alam niyo po ba, sir? Iisipin ko pa lang na maghiwalay na tayo ng landas sa malalo't madaling panahon ay parang bumibigat ng kalooban ko. Siguro dahil ay ang bait-bait niya sa akin at parang sanay na po ako na lagi kayo nakikita at nakakasama sa araw-araw. Masayang-masaya po ako habang kasama po kayo, sir. Ikaw po yata ang pinaka-the best na amo na nakilala ko. Kasi hindi ka lang po mabait sa amin, kundi pati na rin po sa iba pang mga katrabaho ko. Kaya salamat po kasi natagpuan kita. At kahit sa kaunting panahon ay naging parte ka po ng buhay namin. Maraming salamat po sa lahat ng kabaitan niyo po sa amin, Sir Gio. Maraming salamat po. At dahil po sa kabaitan niyo sa amin, lalong-lalo na po sa akin ay bumibigat pong kalooban ko sa tuwing naiisip ko na maghihiwalay na tayo ng landas. Ibig ko pong sabihin at alam kong ito rin ang ibig mong sabihin ay hindi na tayo magkikita lagi dahil aalis na kami dito pag magkakabahay na po kami. Magkikita na lang po tayo pag pumapasok po ako sa trabaho. Pero sa akin okay na rin yun kasi kahit papaano ay magkikita pa rin naman tayo kaya hindi na rin masyadong nakakalungkot isipin yun para sa akin. Natatawa ng mahina at hibit balikat na wika ni Dea kay Gio. Ngunit agad ding unti-unting napalis ang magandang ngiti sa labi niya nang mapansin niyang hindi ito ngumiti pabalik sa kanya. Bagos ay pinakatitigan lamang siya nitong mabuti na para bang gusto na lang niyang matunaw na lamang roon sa klase ng pagtitig nito sa kanya ng ganon. Pag-uway agad niyang hinahigit ang hininga sa tinanong bigla ni Gio sa kanya. Dea, sigurado ka bang dahil lang sa kabaitan ko kaya ka malulungkot pag di na tayo laging nagkikita? Pag wala na kayo rito sa bahay ko? Sigurado ka bang dahil lang sa nababaitan ka sa akin o may iba pang dahilan? Agad namang nanlaki ang mga mata ni Dea sa diretsang tanong ni Gio sa kanya, kaya agad siyang napalunok ng sunod-sunod sabay kinakabahang sumagot ng, hindi ko po Pero hindi na ituloy ni Dea ang gusto niyang sabihin dahil bigla na lamang siya nitong hinalikan sa mga labi niya na siyang nagpalaki lalo sa mga mata niya. Ngunit saglit lang kabiglaan niyang iyon dahil unti-unti na rin niyang ipinikit ang kanyang mga mata at tinugon ang kapusukan ng halik nito na mas lalong nagpatibok ng puso niya, lalo na ng mga sandaling yon. At mula mismo ng mga sandaling yon ay may kasagutan na sa isipan niya. Hindi lang dahil sa kabaitan nito kaya siya malungkot sa tuwing naiisip niya na hindi na sila magkikita nito lagi, kundi dahil sa mahal niya ito. Mahal na mahal niya si Gio, ang mabait at maalalahaning si Gio. Napaiyak tuloy siya sa naisip. At nang sa wakas ay natapos ng malalim na halik na pinagsaluhan nila, ay agad itong hinawakan ng buong suyo ang magkabilang pisngi niya at nakangiting nagsalita roon. Natakot ako. Akala ko sasapakin mo ako bigla. Nihanda ko ang sarili ko sa masakit na sapak o sipa mo Pero mas hindi pala ako magiging handa sa naging reaksyon mo. Natatawa ng mahinang wika ni Gio na agad namang ikinapula ng mga pisngi niya at nahihiyang umiti ng matipid dito. Naging seryoso naman ito bigla roon at masuyong hinalikan ang matangos na ilong niya sabay wika sa mahinang tono ng boses na punong-puno ng sinseridad. Dea, mahal kita. Mabilis namang nahigit ni Dea ang kanyang hininga sa narinig kasabay ng paghapde sa magkabilang sulok ng mga mata niya at saka nakangiti nagsalita rin roon. Mahal na mahal din kita. Hindi ko alam kung paano pero
Yun na yun bigla ko na lang naramdaman. Nakakatawa nga kasi isang araw nagising na lang ako na iba ng pagtingin ko sa'yo. Hindi ko napansin na nahuhulog na palang kalooban ko sa'yo ng tuluyan. Ang lakas mo sa akin At ang lakas ng tama ko sa'yo, Sir Gio. Natatawang wika niya na ikinatawa rin ito sabay sabing, pareho lang pala tayo ng nararamdaman. At gusto ko lang sabihin sa'yo na malakas ka rin sa akin. At malakas rin ang tama ko sa'yo. Natatawa rin wika nito na kunwari napaingas pa sa kanya at nagsalita. Ay wala to, walang originality. Wala na, binabawi ko ng sinabi ko sa'yo, hindi na pala kita mahal. Kaya natawa na lang ito ng malakas roon at niyakap siya sabay sabing, sama mo naman, pero mahal pa rin kita kahit ganon. Wika nito na agad naman nagpangiti at nagpayakap ng mahigpit kay Dea rito at napasagot din sa kanya ng, mahal na mahal din kita. Mahal na mahal din kita. Wika ni Dea at muling nagtagpo ang mga labi nilang dalawa. Ang mga sumunod na araw ay naging napakasaya para kay Dea. Naging maayos kasi ang relasyon nila. Alam na din iyon ni Kiko at ni Chang Lorna niya, pati na rin ang mga empleyado nito sa kumpanya. Masaya siya sa relasyon nila Gio sa totoo lang. Kaya lang minsan hindi niya mapigilang magtaka rito dahil may mga gabi talaga na tila may pinupuntahan nito ng palihim. May mga pagkain pa itong dala. Sa totoo lang ay noon pa niya napansin iyon mula nang tumira sila roon. At akala siguro nito ay hindi niya napapansin iyon. Kaya isang gabi palihim niyang sinundan ng kotse nito sa pamamagitan ng pagsakay niya ng taxi roon. Hanggang sa dumaan ng 3 oras sa pagsunod niya kay Gio at kumunot na lamang ang noo niya nang makitang doon ito huminto sa bukirin roon na may malaking mansyon hindi kalayuan sa pinagintuan nila ng taxi. Kaya na may agad niyang binayaran ng taxi driver at pumanaog na makita niyang nag-umpisa na maglakad si Gio sa daan roon paakyat sa mansyon na naroon. Kaya lihim niyang sinundan ito at nagtago sa may mga puno at tiningnan ito hanggang sa makapasok na ito sa mansyon at ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata niya nang makita niyang may babaeng naglakad patungo kay Gio at mabilis na nagyakapan ng mga ito. Kaya agad na napatulo ang mga luha niya at bugso ng matinding galit ay mabilis na siyang lumabas mula sa pinagtataguan niya at nagmarcha papalapit rito. Masasapak talaga kitang gago ka, makikita mo. Nanggigigil na singhal ni Dea sa isipan at kuyom ang mga kamuang tinawag ang pangalan ng nobyo. Hoy, Gio! Walang yaka, pinaglalaroan mo lang pala ako, ha? Pwisit ka, humanda ka sa akin. Ani at handang-handa ng suntokin ito sa ulo. Ngunit bigla itong napalingon sa kanya at agad na ilaga ng unang suntok niya rito, kaya mas lalo siyang nanggigil roon at akmang susuntokin pa ulit ito, ngunit maagap na nahawakan na nito ang kamao niya at mabilis siyang niyakap sabay sabing, Honey, wait, it's not what you think. She's not my other woman. That's Eliza, my cousin. Personal nurse siya ng mga magulang niyo ni Kiko. Agad namang nalaki ang mga mata ni Dea kasabay ng malakas sa pagsinghap niya at mahinang napatanong rito. Anong sinabi mo? Napangiti naman ito sa kanya at masuyong hinawakan ng magkabilang pisngi niya sabay sabing, Oo, Dea. Buhay pa ang mga magulang ninyo ni Kiko. Naninirahan sila rito matagal na. Noong una, ang ama ko ang nag-alaga sa kanila mula nung matagpuan sila ni Dad noon na aksidente. Papunta kasi sila sa bahay noon dahil birthday ni Dad. Mabuti na lang at nag-uusap sila ni Dad at ng ama mo noon sa wireless na phone nila. At nagsabi ito kung nasan sila kaya nang marinig ni Dad ang sigawan ng mga magulang mo at ang tila pagsabog sa kabilang linya ay agad nang pinuntahan ni Dad ang location ng aksidente. At siniguro niya munang walang ibang tao roon. Sa kanya tinulungan ng mga magulang ninyo na makasakay sa kotse niya. Dinala niya ito sa sikretong bahay bakasyonan niya na wala pang nakakaalam na kung sino. Mabuti at naagapan pa niya mga buhay ng mga magulang niya dahil agad niyang ginamot ang mga ito. Retired doctor kasi siya na naging businessman kalaunan. Tapos nang umukay ng mga magulang mo, pinalabas na lang nila na namatay ng mga ito para mailigtas sa mga buhay niyo ni Kiko. Dahil baka madamay kayo pag malaman ng kalaban na buhay pa sila. Baka kayo parawang gawing bait ng kalaban para matagpuan sila at ikakapahamak raw ninyo iyon. Kaya naman may taong inutusan si Dad na sabihin sa Chang Lorna ninyo na siya na munang kumupkup sa inyo at magpakalayo-layo kayo para hindi na kayo madamay sa gulo. At para mangyari yon, kailangan nyo magpanggap na mahirap at mamuhay ng mahirap para walang sino man na makatunton sa inyo. Nangyari naman ang plano nila, namuhay kayo ng mapayapa.
Ngunit hindi rin alam na may sakit pala si Kiko. Nitong mga nakaraan lang nila nalaman yon. Nang sabihin ko sa kanila na natagpuan ko na kayo, and going back to what happened, na hindi na nga kayo matagpuan dahil magaling magtago ang Tia Lorna nyo, at kahit ang mga tauhan ni Daddy ay hindi na rin alam kung saan kayo tinago ni Tiang Lorna. Kasi gamit siguro ang mga koneksyon niya noon kaya hindi namin kayo mahanap. Ibinili niya kayo sa akin at hanapin ko raw kayo para magkasama ulit kayo bilang pamilya. Hanggang mukhang God's will na siguro, nagtagpo ng mga landas natin na hindi ko inaasahan. At sa totoo lang, gustong-gusto ko na sanang sabihin sa iyo ang lahat noong una pa lang. Pero natatakot ako na baka pag sabihin ko sa iyo ang lahat, isipin mo na kaya lang ako naging mabait sa iyo at sa inyo dahil yun palang bili ng ama ko sa akin. Where in fact, ginawa ko talaga yun dahil bukod sa bilin yun ni Daddy, ay gusto ko rin talagang tulungan kayo. Dahil may naramdaman na ako sa'yo mula nung unang pagkita pa lang natin. At unang kita ko pa lang sa'yo, kung gaano kakatapang at kung gaano kalawak ang pag-iisip mo sa mundo. Humanga na ako sa'yo noon pa man. Kaya hindi ko magawang sabihin sa'yo agad ang totoo kasi baka pag-isipan mo ako ng masama. Hanggang sa ito na nga. Ikaw na mismo nakakita sa akin at pinag-isipan mo nga ako ng masama. Natatawang wika nito at nagpatuloy. Pero okay lang, at least ngayon alam mo na. Alam mo ng lahat-lahat. Kaya sana pagkatapos nito ay hindi mo ako iiwan at di ka magalit sa akin kasi nagtatagot lang talaga ako. At isa pa, gusto ko lang malaman mo na mahal ka ng Tiang Lorna mo. Kayo ni Kiko. Kaya sinakripisyo niya ang lahat ng karangyaan niya sa buhay para mailigtas lang kayo at mapalayo kayo sa kapahamakan. Kaya sana huwag ka rin magalit sa kanya sa paglihim niya sa kanyang tunay na pagkatao. Dahil para lang din sa inyong ginawa niya. At sana rin hindi ka magagalit sa mga magulang mo kasi matagal na panahon na din silang nagtitiis na hindi kayo makita para hindi kayo matagpuan ng mga taong gustong sirain ang pamilya ninyo. Pero huwag ka mag-alala. Ngayon ay alam na namin kung sino ang mastermind doon. Ang kalaban pala sa negosyo ni Mr. Cheng. Kaya ngayon ay kinasuhan na namin siya at magsisimula ng hearing sa susunod na araw. Kaya ngayon hiling ko sana'y maging okay na ang lahat at pag nagkausap na kayo ng mga magulang ninyo, dahil wala nang masasaya pa sa buot masayang pamilya. Kahit mahirap man kayo o mayaman dahil hindi nabibili ng salapi ang tunay na kasiyahan sa mundo. At ang tunay na kasiyahan na yan ay matatagpuan lang natin sa taong mahal natin at sa pamilyang mahal natin. Tulad ko, natagpuan ko ang tunay na kasiyahan ko. At ikaw yon, Dea. Kaya sobra pa sa sobrang kasiyahan at kaligayahan ko magmula nang maging parte ka na ng buhay ko at ng puso ko. Mahal na mahal kita. Punong-puno ng sinseridad na wika ni Gio at niyakap siya na mahigpit roon. Kaya na may umiiyak na ginantihan niya rin ito ng isang mahigpit at nagmamahal na yakap, sabay sabing, mahal na mahal din kita at uulitin ko. Maraming salamat sa lahat ng nagawa mo. Lalong-lalo na sa pag-aalaga mo sa mga magulang ko. Maraming salamat sa iyo, Gio. Maraming salamat sa iyo. Umiiyak na wika ni Dea roon. Pagkaway mabilis din siyang napatingin sa likuran niya nang marinig niya ang pamilyar na boses na iyon na tumawag sa pangalan niya. Dea, anak. Dea, iha. Magkapanabay na tawag ng mga ito na agad ding napahagulgol sa kanya at mabilis niyang niyakap ang mga ito ng sobrang higpit na siyang ginantihan din ng mga ito ng sobrang higpit na yakap sa kanya. Pagkaway nagsalita na ito roon. Iyakan ang mga sumunod na nangyari. Humingi din ang mga ito ng tawad sa kanya at kay Kiko. Masayang-masaya naman si Dea dahil doon. Walang mapagsidlan ng kaligayahan niya. Lalo na nang magkita na rin ang mga magulang niya at si Kiko, pati na din ang Tiang Lorna niya na sobrang pinapasalamatan niya rin sa lahat ng sakripisyo nito sa kanila mula noon. Nanalo na rin sila sa kaso at naipakulong na rin ang salarin sa lahat ng kahulugan sa buhay nila. Binalikan rin ni Dea ang mga kaibigan niya roon at binigyan nila ito ng trabaho sa kumpanya nila ni Gio. Naikasal na rin sila at nagkaanak na. Kaya sobrang saya ni Dea at Gio mula sa araw na yon. At alam nilang masasaya pa sila sa bawat araw na magkasama sila habang buhay. Teka tol, ako naman ang magpapapicture sa inaanak ko. Nangya, kanina pa kayo ah. Boss, ang mga empleyado mo to, patalsikin mo na nga, pinagdadamot sa akin tong inaanak ko eh. Maktol ni Arkeles kay Gio habang nagpapapicture taking sa mga ito matapos ang binyag ng baby boy nila ni Dea na si Baby Amir. Kaya naman natatawang tininan niya lang mga ito habang nagkukulitan roon sa harap ng simbahan. Pagkaway nakita ni Dea na papalapit sa kanya,
kaya nakangiting hinalikan niya ito kaagad sa mga labi at nagsalita. Masayang-masaya ako, Mrs. El Greco. At mas lalo akong maging masaya kung susundan natin kaagad si Amir upang hindi na mag-agawa ng mga ninong na yan kung kanino man mapupuntang anak natin. Ngunit pinaikot na lang ni Dea ang mga mata nito sabay sabing, manigas ka, Mr. El Greco. Dahil saka ko lang siguro susundan si Baby Amir kung hindi na masakit ang pakiramdam sa mga buntis, magle-labor. Langya para akong adik na gumagapang sa sahig na parang naghahanap ng ginturon dahil sa sobrang sakit. At dahil doon ay napahalakak na lang tuloy ng malakas si Gio at hinalikan ulit ito. Grabe, sobrang mahal niya talaga si Dea at alam niya, habang buhay siyang magiging kontento at masaya dahil napunta na siya sa tamang babae na inilaan talaga ng Panginoon para sa kanya. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!